Ang binata na ito, kahit isang delivery man lang, ay may pangarap na maging isang tunay na mayaman. Kahit gaano kahirap ang trabaho, kaya niyang gawin lahat, maliban sa mga iligan na gawain, si Jungho ay hindi natatakot kaninuman. Ang kanyang pangarap na buhay ay talagang kawili-wili, araw-araw siyang umiinom ng buko juice, nakahiga at nanonood ng YouTube. Sa tingin ng iba, sa trabaho ni Jungho, walang mag-iisip na yayaman siya balang araw. Ngunit ang mga nasa loob lang ang nakakaalam na ang kita sa trabahong iyon ay hindi maliit. Basta tama ang oras, tama ang lugar, tama ang paglalagay ng bagay sa tamang lugar, ang pera ay otomatikong dumadaloy sa kanyang pitaka parang baha. Ang trabaho na iyon ay binigyan ng pangalan na napakasimple ng mga tao, delivery man. Ngunit huwag hayaang linlangin ka ng pangalan dahil sila ang mga modernong ninja. Nag-uunahan ang lahat sa paggawa ng propesyong ito dahil narinig nila na ito ay may napakalaking sweldo. Sa kanila, ang pinakaprominente ay isang binata na nakasuot ng baseball cap na nagngangalang Jungho na may palayaw na The Delivery Saint. Ngayon, tumanggap siya ng isang order na nagkakahalaga ng 16 na bilyon sa laki ng pera, parang papatain niya ang Pangulo imbes na mag-deliver. Upang isagawa ang misyon, pumunta siya sa istasyon ng subway, pinahack sa kanyang matalik na hacker ang sistema ng kamera at tahimik na pumasok tulad ng hangin. Ngunit pagpasok niya, ang kanyang supernatural na pakiramdam ay nagbigay ng hindi pangkaraniwang senyales. Sa paligid ay puro mga tao na nakasuot ng itim, may earphone na pare-pareho ang hitsura. Ang bawat isa ay kasing mahal ng isang motorsiklo, napakasosyal para maging pulis. Sa mahiwagang itsura ng mga taong ito, naisip ni Jungho na ang mga taong ito ay hindi talaga madaling kalaban. Agad na nagduda si Jungho at tinanong ang hacker kung talaga bang 16 na bilyon ang bayad o isa lang itong mapanlinlang na panluloko. Tiyak pa rin ang pag-aangkin niya, ngunit ang dami ng mga estranghero ay nagpalamig sa kanyang buto. Nagdesisyon si Jungho na tumalikod at umatras dahil ang buhay ng isang tao ay hindi maaaring ipagpalit sa tumpok ng barya. Ngunit bago siya umalis, sinabi ng hacker na $5 milyon, katumbas ng 115 bilyon ang halaga nito. Ang kanyang tainga ay tila umaalinggaw ng tugtog mula sa langit at agad siyang pumihit pabalik at sumunod sa hagdan. Nang makita niya ang isang matipuno na lalaki na nakasuot ng all black, umupo si Jungho. Nagpanggap siyang nagbabrowse sa telepono, ngunit sa katunayan ay nagpapamalas siya ng beauty trap upang maakit ang lalaki na sumandal at sumilip. Ang lalaking nakaitim ay hindi rin nakayanan ang pang-akit ng magandang babae at sumilip din. Habang abala ang lalaki sa pagtingin sa mga sexy na imahe sa screen. Nagmadali si Jungho na kinuha ang telepono, nagpadala ng text message sa telepono ng hacker at mabilis na binura ang bakas. Pagkatapos makumpleto ang gawain, ibinalik ang telepono sa orihinal na posisyon na parang walang nangyari. Pagkatapos, tumayo si Jungho at umalis na may tingin na puno ng panghihinayang. Hindi pa nakakaalis sa gulat ang lalaki nang makatanggap siya ng hot message na naglalaman ng mga link ng mga babaeng South Asian na nakasuot ng bikini na nagpalaki agad sa kanyang mata. Pagkatapos ay nalaman ng hacker ang pagkakakilanlan ng grupo ng mga nakaitim na tao. Lumabas na sila ay tauhan ni Sang-soo, ang mortal na kaaway ni Jungho. Nagmamay-ari ng pinakamalaking security company sa lugar na sumisipsip ng mga kliyente tulad ng isang vacuum cleaner. Ngunit si Jungho ay hindi basta-basta, nakasuot siya ng smart glasses na may face recognition function na nag-scan sa buong istasyon ng tren tulad ng isang super speed scanner. Si Jun, 41 taong gulang, ay kailangang protektahan at dalhin sa isang ligtas na lugar. Akala madali lang, ngunit natuklasan at pinalibutan na sila ng grupo ng mga bodyguard ng mas maaga. Sa loob ng tren, lahat sa paligid ay mga tauhan ng double na naghihintay sa susunod na istasyon upang kumilos. Si Jungho ay nanatiling kalmado at magalang pa siyang ngumiti at bumati sa matabang lalaki na parang matagal na silang magkakilala. Nagulat ang hacker sa kanya na mayroon pang karagdagang tropa ng double sa susunod na istasyon kaya kailangan nilang bumaba bago sila mapalibutan na parang isda sa isang bowl. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at napagtanto na ang tanging pagpipilian ay tumalon palabas ng tren. Ngunit ang 115 bilyon ay isang halaga pa rin na nagpapaduda sa tao sa pagitan ng buhay at kamatayan. Anong klaseng sistema ng lipunan ito na sa isang maliit na bagay lang, inilabas ang buong lungsod para sa komprontasyon? Sa huli, sino ang kumita ng ganoong kalaking pera? Ngayon lang ibinunyag ng hacker na ang tren na ito ay walang driver. Ibig sabihin, maaari nilang kontrolin ang sitwasyon. Lumingon si Jungho kay Sungchul at seryosong sinabi na wala ng ibang paraan, tatalon sila mula sa tren. Nang marinig lang ni Sungchul ang dalawang salitang tumalon sa tren, naging luntian ang mukha niya na parang dahon ng saging. Gumawa ng isang kamanghamanghang bagay ang hacker upang iligtas ang maliit na kaluluwa ni Sungchul. Iyon ay pinahinto ang tren. Nagbilang pabalik si Jungho ng 3, 2, 1 at lumabas ang dalawa na parang mga aktor ng action movie. Ang mga taong nakaupo sa tren ay nanood na may matinding takot, ang kanilang mga mata at bibig ay nakabukas. Paulit-ulit na nagbilang si Jungho, ngunit hindi niya maubos ang dami ng tao. Nagsimula siyang tumakbo na parang hindi pa siya nakatakbo kailanman. Hingal na hingal si Sungchul, kung hindi siya makakaisip ng paraan para pigilan ang mga iyon ngayon, baka mapahamak siya. Nakaisip si Jungho ng ibang paraan at humingi ng tulong sa hacker na patayin ang lahat ng ilaw sa tunel. Patayin ang ilaw. Napakadali, sabi ng hacker habang ginagawa ito na parang naglalaro lang. Ang buong lugar ay naluklok sa dilim, nag-aalangan ang mga bodyguard na buksan ang kanilang flashlight at natuklasan na ang dalawang tao ay naglaho na. Biglang lumitaw si Jungho mula sa likuran, pinabagsak ang bawat isa na parang sumasayaw ng taichay, habang nananalo at nagpapaalala. Huwag mong sirain ang salamin ko, hindi ito kasama sa warranty.
Ang mga maliliit at magagaang na tao ay agad na pinabagsak ni Jungho. Sa huli, ang mataba at malaking lalaki na lang ang natira, sinipa ng isa na parang kinamot lang, walang epekto. Nagmungkahi si Jungho ng isang break na makipaglaban ng walang armas para maging patas, ngunit ang lalaking ito ay kabilang sa team na hindi pabor sa katarungan at sumugod para pisilin siya ng mahigpit. Papalapit na ang susunod na tren, nagpupumiglas siya, tumalon at sumipa na nagpatumba sa kalaban. Ngunit sa kasamaang palad, dinaganan siya ng lalaki na may bigat na 250 kilo kaya hindi siya makagalaw at papalapit na ang tren. Sa huling sandali, gumulong si Jungho palabas ng riles na parang fried spring roll na gumulong palabas ng kawali. Hingal na hingal siya, naisip ang 115 bilyon at naramdaman na ang buhay ay napakahirap. Ngunit sa anumang paraan, tapos na ang misyon, naghihintay na lang ng bank transfer at magpapahinga na. Ngunit biglang nag-alok si Song Chul na dalhin siya sa ICE dahil sa takot na ayusin siya ng double. Si Jungho, sa pagitan ng pagtawa at pag-iyak, ay tumawag sa hacker upang ipaalam sa trustee. Ayon sa batas ng industriya, ang runner ay dapat na mawawala upang mapanatili ang pagiging confidential. Nang gabing iyon, habang papunta sa ICE, biglang nawala si Song Chul sa mahiwagang paraan. Nag-imbestiga ang pulisya at natuklasan na ang sistema ng tren ay nahack. Isa lang ang makakagawa nito, si Hiller. Bukod pa rito, may nakakuha ng larawan ng dalawa na tumatalon sa tren, kaya si Jungho ay agad na naging target ng paghahanap. Tinawag nila siyang Hiller at si Song Chul ang kasama ni Hiller. Ang hacker ay nabunyag, ang sistema ay na-off na parang isang science fiction movie, lahat ay tumuturo kay Jungho. Ang hacker, na kumakain ng kanin, ay nagbukas ng email at nakita ang larawan ni Jungho sa tren na puno ng mga sundalo, kasama ang note. Ang lalaking ito ay mapanganib at masipag, ang lalaking ito ay talagang nakakainis. Walang kamalay-malay si Jungho sa lahat ng mga nangyayari sa labas. Dahil sa oras na iyon, abala siyang nakalubog sa makulay na mundo ng Animal World, kung saan ang cheetah ay mas kawili-wili kaysa sa tao. Tiningnan ni Jungho ang screen, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay parang nakakita siya ng electric bill, hindi siya interesado na sagutin. Si Jungho ay walang magawa, isinuot ang kanyang salamin at naghanda na harapin ang bagyo ng pagsigaw. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Ang boses ng hacker ay parang kulog sa tag-araw at nagkibit balikat siya. Kahit na nagdahilan si Jungho na kumakain siya, hindi siya pinatawad ng hacker. Ang misyon sa pagkakataong ito ay hanapin ang isang babae at kunin ang kanyang ifiti sample. Simple lang na parang kumain ng tinapay, ngunit sa teorya lang. Ang babaeng ito ay hindi basta-basta, lumaki sa mapagmahal na pangangalaga ng mga tiyuhi na kalalabas lang sa kulungan. Sa edad na 6, alam na niyang magbukas ng kandado gamit ang hairpin. Sa edad na 8, gumagamit na siya ng stethoscope upang sirain ang mga vault. Ang kanyang talento ay maaaring magbukas ng isang vocational training center. Dahil sa masusing pagsasanay na iyon, bihasa siya sa lahat ng uri ng trick. Ang labis na pagmamahal ng kanyang mga tiyuhin ay nagpapadama sa kanya na parang pumunta sa digmaan tuwing pupunta siya sa trabaho. Sa araw na iyon, sa isang sandali ng paghihintay para makahabol siya sa bus, may isang taong hindi nakatayo ng matatag at bumagsak sa kandungan ni Jungho. Kumatok ang tadhana. Lumingon si Jian upang tingnan kung sino ang kumuha ng kanyang personal space. Ngunit si Jungho ay umalis na parang multo. Lumabas na ito ang kanyang pangalawang misyon, lapitan ang babae at kunin ang kanyang ifiti sample. Umupo silang dalawa, muling lumingon si Jian, ngunit nahuli pa rin siya ng isang beat. Ang kanyang survival instinct ay nagturo sa kanya na ang lalaki na nagtatago sa likuran ay tiyak na hindi malinis, kaya nagkunwari siyang natutulog kahit hindi naman siya inaanto. Nagsimulang humanap si Jungho ng paraan para kumilos, ngunit biglang nagising si Jian kaya halos mag-react siya at kumilos. Nang kumalma, napansin ni Jungho na nakasuot siya ng cap na tinatakpan ang lahat na parang ninja. Natigilan si Jungho at nag-isip, ginagawa niya ito, paano ako magnanakaw gamit ang pananampalataya? Walang ibang paraan, sumunod siya ng tahimik, umaasa sa pagkakataon. Ngunit ang pagiging alerto ni Jian ay hindi kapanipaniwala. Nagulat ang hacker na tiyak na mayroon siyang mga personal na gamit sa kanyang backpack. Kunin lang ang isa at tapos na. Ang mga gamit sa harap niya ay hindi talaga katulad ng ginagamit ng isang babae. Sinuri niya ang bawat isa na may tingin ng isang tao na hindi nakapasa sa kolehiyo. Habang nagdududa pa siya sa sarili niyang kakayahan, bumukas ang pinto ng banyo. Sumugod si Jian na parang bagyo at sumigaw, "Ikaw na magnanakaw, akin yan." Nang tatawag na sana siya ng pulis, hinila siya ni Jungho pabalik at pagkatapos ay hinila si Jian papasok sa banyo. Sa takot na makita ng kabilang panig ang kanyang mukha, mabilis na tinakpan ni Jungho ang mukha ni Jian gamit ang kanyang matitigas na kamay. Pagkatapos, gumamit siya ng lakas kaya nabasag ang salamin ng banyo. Susunod, pinili niya ang ilang gamit sa mesa upang tingnan kung may magagamit ba. Mabilis ang tibok ng puso ni Jian at halos hindi na siya makahinga. Wala namang masamang intensyon si Jungho, gusto lang niyang kunin ang kuko ng babae. Pinayuhan niya si Jian na huwag na maging mapilit na sumunod sa ibang tao sa susunod. Kung patuloy siyang magiging matigas ang ulo sa pagsunod sa mga lalaki, wala itong pinagkaiba sa isda na nagpapakain sa pusa. Naiwan si Jian na mag-isa sa banyo ng lalaki, natakot ng husto. Matapos makumpleto ang misyon, ipinadala ni Jungho ang sample sa itinakdang lokasyon. Agad na dumating ang nag-arkila sa kanya matapos makuha ang address. Gusto ni Moonho na makuha ang ni Jian dahil pinaghihinalaan niya na anak siya ng kanyang hipag. Ang bata ay nawala noong bata pa at inampon ng isang abogado.
Ang mga ex-convict ay binuksan ng abogado ng isang maliit na coffee shop para sa kanilang sariling negosyo at pamamahala. Si Gian, na isang ulila sa loob ng maraming taon, ay hindi nakalimutan na hanapin ang kanyang biological na magulang. Ngunit walang makatatalo sa sagradong pagmamahal ng ina. Gusto rin niyang malaman ang dahilan kung bakit siya iniwan ng mga taong tinuring niyang biological na magulang. Dinala ni Monho ang ifiki sample ni na Gian at ng kanyang hipag para ikumpara. Gaya ng inaasahan, ang pagkakapareho ay umabot sa 79%. Nang araw na iyon, habang pauwi si Gian, nabangga siya sa isang lalaki. Kasabay nito, dinampot ng lalaki ang backpack at palihim na naglagay ng kamera sa loob ng bag ni Gian. Hindi lang humingi ng tawad ang lalaki, umalis pa ito. Hindi rin pinansin ni Gian na ang lalaking ito ay si Jungho. Ang kanyang ikatlong misyon ay lapitan si Gian at simulan ang pag-iimbestiga sa sitwasyon ng kanyang buhay. Si Gian ay isang online social news reporter. Pumunta siya sa parking lot upang hanapin ang plate number. Sinundan siya ni Jungho mula sa likuran. Sigurado ka bang reporter ang babaeng iyon? Bakit? Ang kilos niya ay parang magnanakaw ng kotse at napaka-amateur pa. Naku, binabati pa niya ang dashcam sa harap ng sasakyan. Natatakot ba siyang hindi siya mahanap ng ibang tao? Sa sandaling iyon, nakita ni Gian ang isang babae na pinapagalitan ng isang lalaki sa isang sasakyan. Akmang pupunta na sana siya sa harap para suriin, ngunit hinarang at pinaalis siya ng security guard. Ayaw ni Gian na palampasin ang ganoong magandang balita. Kaya, nagpalit siya ng direksyon at nagpatuloy sa palihim na pagmamasid. Bigla niyang nakita ang celebrity na gusto niyang imbestigahan ay lumitaw na. Dali-dali siyang humabol ngunit hinarang ng security gate. Ipinahiwatig niya sa lalaki na buksan ang pinto. Nalaman ng celebrity ang kanyang balak at tuluyang tumanggi na tumugon. Sa sandaling muntik nang makaligtaan ni Gian ang pagkakataon, isang babae ang nag-swipe ng card at binuksan ang pinto. Agad niyang hindi maitago ang kanyang kaligayahan. Ngayon, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Ngayon lang niya nakita ang babae na naapi kanina. Pagkatapos, huminto ang elevator sa ika-negatibo, siyam na palapag. Tiningnan ni Gian ang babae nang lumabas siya ng elevator. Ramdam niya na hindi siya normal, ngunit hindi rin siya masyadong nag-aalala. Sumunod, nagsimula siyang magpalit ng damit at paminsan-minsan tiningnan ang elevator na umaakyat sa itaas at huminto sa ika-negatibo 25 palapag. Ang ika-negatibo 25 palapag ay ang pinakamataas na palapag ng gusaling ito at di nagtagal, huminto ulit ang elevator sa ika-negatibo 9 na palapag. Sa sandaling ito, lumitaw si Jungho sa elevator. Si Gian ay kuryosong sumunod at nagtanong kung may nakita siyang babae. Umiling si Jungho na nagpapahiwatig na wala siyang nakita. Nakita ni Gian ang bag sa lupa. Dahil sa pag-aakalang hindi ito normal, sumakay siya sa elevator patungo sa ika-negatibo 25 palapag. Paglabas ng elevator, mabilis siyang tumakbo patungo sa tuktok ng gusali rooftop. Pagdating ni Gian sa tuktok ng gusali, ang tanawin sa kanyang harapan ay siyang iniisip niya. Kaya naman, gusto niyang kumbinsihin ang babae na bumaba. Ngunit anuman ang sabihin niya, tila nagpasya na ang babae. Walang ibang paraan, kaya si Gian ay nagsabi lamang ng mga bagay na kanyang napagdaanan. Sinabi niya sa babae na noong bata pa siya, naisip din niya ang tulad ng iniisip nito ngayon. Noong 5 taong gulang, itinapon siya ng kanyang mga magulang sa basurahan at inilipat-lipat sa 5 ampunan, inampon at pagkatapos ay inabandona ulit. Sa sandaling ito, unti-unting huminto sa pag-iyak ang babae at ngayon, kailangan lang magtiis pa ng kaunti at lilipas din ito. Pagkatapos, inabot ni Gian ang kanyang kamay upang iligtas ang babae at ang lahat ay na-record ni Gian. Sa sandaling ito, ang puso ni Jungho ay naantig din at agad niyang pinatay ang sistema ng pag-record. Umalis sa lugar kung saan umiiyak ang dalawa babae. Pagkatapos, nagkunwari si Jungho bilang isang customer at pumunta sa coffee shop ng ama-amahan ni Gian. Ang layunin ay imbestigahan kung binubuli ba si Gian ng kanyang ama. Sa pamamagitan ng kamera na salamin aware, nagpadala siya ng larawan kay Tita Minja upang iulat ang sitwasyon. Natuklasan na ang mga empleyado dito ay lahat ng mga kriminal na isinumbong at ipinakulong ng ama ni Gian. Sa sandaling ito, nagsimulang sumayaw si Gian at ang kanyang ama. Nakita ang mga empleyado sa tindahan na kusa nilang tinakpan ang kanilang mga tenga, tila hindi ito ang unang pagkakataon. Sa masayang eksena tulad nito, imposibleng maihidwaan sa pamilya. Pagkatapos, ipinadala niya ang buong video kay Tita Minja. Sinabi ni Tita sa kanya na kailangan na lang niyang imbestigahan ang isang bagay para makumpleto ang misyon at iyon ay ang imbestigahan kung ano ang pangarap ni Gian. Ngunit hindi kailanman gumamit ng social media si Gian. Ngayon, isa lang ang paraan at iyon ay ang hanapin ang sagot sa kanyang silid-tulugan. Lihim na pumunta si Jungho sa silid ni Gian upang imbestigahan ang kanyang pribadong buhay sa pamamagitan ng computer. Sa sandaling ito, may narinig na yabag mula sa labas na tila papasok. Nagmadaling nagtago si Jungho at ang dumating ay ang may-ari ng silid, si Gian. Pagkatapos, umupo siya sa kama at nagpalit ng damit. Nakita ni Jungho ang mahaba at maputing binti ng 1.30 metro na babae sa harap niya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na marami siyang suot na damit ngayon. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang mabilis na tumitibok na maliit na puso. Sa sandaling ito, narinig niya si Gian na hinahanap ang kanyang telepono. Bigla niyang tiningnan ang kanyang mga kamay at walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang telepono. Inakala ni Jungho na may problema ang kanyang paningin. Sa huli, habang pinupulot ang telepono, kasing bilis ng tumatakbong motor ang tibok ng puso ni Jungho. Mabuti na lang at hindi napansin ni Gian ang anumang kakaiba. Bago umalis, sinipa pa niya ang pahama sa ilalim ng kama. Agad na naramdaman ni Jungho na hindi angkop sa kanya na lumabas ngayon.
Pagkatapos marinig ang tunog ng pagsara ng pinto, sa wakas ay makakalabas na siya para huminga. Kung hindi angkop lumabas sa araw, ayos lang siguro lumabas at kumilos sa gabi. Tiningnan ang hangal na babae sa kanyang harapan, iniisip niya, ano ba talaga ang pangarap niya? Kailan ba talaga matatapos ang kanyang misyon? Itong tinatawag na problema ay dumarating ng magkakasunod. Sa sandaling ito, nakatanggap ulit si Tita Minja ng email ng babala. Iyon ay isang ulat ng investigasyon tungkol sa pananakit kay Song Chul. Naniniwala ang pulisya na ang pagkatao ni Jung-ho bilang healer ay nakalista sa mga takas na kriminal. Agad niyang sinabi kay Jung-ho na umalis at tapusin ang kasalukuyang misyon at mabilis na maghanap ng lugar na pagtataguan. Ngunit sinabi ni Jung-ho kay Minja na hindi siya makakaalis ngayon. Dahil 3 araw siyang nakita ang kanyang larawan sa silid ni Yangshin. Nagtataka siya kung sino talaga si Yangshin. Sa pagkakataong ito, muling pinaalalahanan ni Minja si Jung-ho na siya ngayon ay isang kriminal na tumatakas online. Sinabi ni Jung-ho sa tiyahin na may nag-utos sa kanilang gawin ang isang misyon. Nais niyang magpadna test para sa relasyon ng magulang at anak kaya nakuha namin ang sample ng FA niya, maging ang kuko ay pinutol. Ang susunod na misyon ay sinabihan kaming alamin ang tungkol sa pangarap niya. Dahil dyan, sinundan ko siya sa loob ng 24 oras, sandali, kinagat ba ng babaeng iyon ang bitag ko. Pagkatapos, sinabi ni Minja kay Jung-ho na may nagbalak na saktan siya sa kaso ni Song Chul kaya dapat siyang umuwi at magpahinga ngayon. Si Minja ay patuloy na nagdaldal habang si Jung-ho naman ay walang pakialam. Sa oras na ito, isang puting sasakyan ang dumating sa ibaba. Ang taong sakay ay hindi bumaba, napakalinaw na may hinihintay ang taong ito. Agad siyang nagpadala ng plaka ng sasakyan sa tiyahin. Inutusan niya itong imbestigahan kung sino ang may-ari ng sasakyan, habang siya naman ay pumunta sa pinakamalapit na posisyon sa sasakyan. Sa pagkakataong ito, natuklasan niyang pamilyar ang mukha na ito, parang nakita na niya ito sa kung saan. Lumabas na ito ay ang litrato sa dingding ni Yangshin. Sa oras na ito, sinabi ni Minja sa kanya na ang may-ari ng sasakyan ay si Kim Moon-ho, siya ay isang kilalang mamamahayag ng isang istasyon ng Z. Bukod pa rito, ang may-ari ng pinakamainit na channel ng media ngayon ay ang kanyang tunay na kapatid na lalaki. Sa pagkakataong ito, umiti si Jung-ho dahil natagpuan na niya ang susunod na target. Habang paalis pa lang si Moon-ho, si Jung-ho ay nagsimulang tumalon at umakyat para imbestigahan siya. Tiningnan lang siya habang patuloy siyang naglalakad pabalik-balik sa bubong. Sa isang pagtalon, muntik na siyang mahulog sa kaldero ng hotpot ng magkasintahan. Pagkatapos, umakyat siya sa loob ng gusali sa pamamagitan ng tubo ng tubig na parang isang ninja. Umaasa sa inertsya, lumabas siya sa salamin ng bintana. Nakita niyang papalapit ang target. Sa oras na ito, itinuro ng tiyahin ang direksyon sa kanya sa pamamagitan ng kamera. Pagkatapos ng walang tigil na pagtuturo ng tiyahin, si Jung-ho ay nakarating sa labas ng isang vilya. Tumingin siya sa paligid at walang tao. Sa isang talon ay nakapasok siya sa hardin. Nakita ni Jung-ho si Moon-ho na itinutulak ang isang babae sa loob ng silid. Tumingin siya sa paligid at naiwasan ang nagpapatrolyang security guard. Nakarating siya sa isang silid sa ikalawang palapag. Gusto niyang makahanap ng ilang balita doon. Sa pagkakataong ito, nakakita siya ng isang litrato. Mayroon ding ganoong litrato sa kanyang silid. Noong araw na iyon, nakipagkita siya sa kanyang ina at inilabas ang litrato 20 taon na ang nakalipas. Nais niyang malaman kung sino ang iba pang tao sa litratong ito bukod sa kanyang ama. Sa pagkakataong ito, sinabi ng kanyang ina kay Jung-ho na sila ay mga kaibigan ng kanyang ama noong kolehiyo. Pagkatapos, lahat sila ay nagpakasal. Si Yangshin ay ang matalik na kaibigan ni Jung-ho simula pagkabata. Ngunit bakit sila natutulog na magkasama? Lumabas na kahapon, si Jung-ho ay para imbestigahan ang dahilan sa likod ng biglaang pagkawala ni Song Chul. Sino ba talaga ang nagbalak na sisihin siya? Nagpanggap si Jian bilang mentor niya at noong gabi, nag-organisa ng hapunan ang kumpanya ng pahayagan para sa pagtanggap ng bagong empleyado. Nalasing ng husto si Jian at inuwi siya ni Jung-ho. Pagdating ni Jian sa bahay, ginamit niya ang pagkalasing para magsulat ng artikulo para sa isang taong inaapi ng kanyang pamilya. Inireklamo ang isang artist na nagsagawa ng iligal na serbisyo ng pag-ibig. Nang matapos niyang isulat, nag-alinlangan siya nang ilalabas na niya ito dahil alam niya kung ano ang mangyayari kapag nailathala ang artikulo. Pagkatapos ihatid ni Jung-ho si Jian sa bahay, lampas hating gabi na. Hiniling ng amain ni Jian kay Jung-ho na manatili sa bahay at hayaan siyang matulog pansamantala sa sofa ng isang gabi. Sa oras na ito, si Jian ay yumakap sa unan at lumakad pababa sa hagdan para matulog. Hoy, Jian, ate, akin yan. Bumalik ka sa kwarto mo. Kailangan ko pang matulog. Kaya, nagpalipas sila ng gabi sa ganitong posisyon. Kinabukasan, nang pumasok sa trabaho, nagalit ang head ng newsroom. Inutusan niya ang kanyang mga subordinates na makipag-ugnayan kaagad kay Jian at papuntahin siya sa newsroom. Ngunit si Jian ngayon ay nagtatago sa ilalim ng lamesa at hindi naglalakas loob na lumabas. Dahil ang artikulo na inilabas niya kahapon ay naging isang mainit na paksa ng talakayan online. Bukod pa rito, ang approval rating ay lumampas sa normal na antas ng ilang beses. Ngunit ang kinababahala ng pinuno ng opisina ng pahayagan sa sandaling ito ay hindi ang favorability rating, kundi ang pag-aalala niya para sa pag-iral ng pahayagan. Bukod pa rito, nagsimula na rin kumilos ang mambabatas na inakusahan niya.
Lumapit siya sa may-ari ng pahayagan na may tono ng pag-uutos, sinabihan siyang palubugin ang ulat na ito. Kasabay nito, alamin kung sino ang may akda ng ulat na ito, ngunit walang alam si Cha Yangshin tungkol sa lahat ng ito. Pauwi sa kanilang inuuwian kasama si Seo Jung-ho na dating isang secret agent. Napansin niya ang sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada na napakakaliwa. Nagsuot siya ng Bluetooth headset at nakipag-ugnayan sa kanyang tiyahin. Matapos ang pagpapatunay ng kanyang tiyahin, nalaman niyang ang grupo ng mga taong ito ay mga tauhan ng Double na Bodyguard Company. Healer, tumakbo ka na, nakipaglaban na sila sa iyo dati. Ikaw ngayon ang iyong totoong pagkatao, huwag kang magdulot ng gulo, tumakbo ka na. Pagkatapos nito, dinala ni Jung-ho si Yangshin at sinubukang dumaan sa ibang daan, ngunit hindi inaasahang pagdating nila ay hinarangan na sila sa harap at likod na nagdulot ng kanilang pagkakulong doon. Sa sandaling ito, hinarangan ng isang gangster ang daanan ni Yangshin. Nagmamadali siyang umatras at sinabi kay Jung-ho, "Sunbae, sige, sasalakay ako at haharangin sila, tumakbo ka na." Walang alam si Yangshin sa pagkakakilanlan ng kalaban, alam ni Jung-ho na lahat sila ay mga tauhan ng Double at dumating sila dahil sa artikulong iyon. Agad na sinuntok ng leader ng gang si Yangshin. Walang pagtatanggol, muntik na siyang bumangga sa pader. Sa kabutihang palad, ginamit ni Jung-ho ang kanyang kamay upang pigilan ang inersya ng puwersa ng pagtama. Ang mga gangster ay hindi pa rin nakikilala si Jung-ho sa sandaling ito. Nakita siyang nakikisawsaw, kaya inutusan nila ang kanilang mga tauhan na turuan siya ng leksyon. Maraming suntok ang matalinong naiwasan ni Jung-ho. Ngunit upang hindi magpakita ng kahinaan, nagpanggap din siyang nasaktan at patuloy na sumigaw ng sakit. Nakita ito ni Yangshin at nagmamadaling sumugod upang pigilan sila na nagpatigil sa kanila. Pumayag siyang sumama sa kanila kaya dinala si Yangshin ng mga gangster. Sa sandaling ito, lumingon si Jung-ho at tumingin kay Yangshin na nakahawak sa kanyang dibdib at nagsuot siya ng headset. Sabi ng kanyang tiyahin, "Healer, nagpanggap ka lang na nasasaktan, hindi ba? Magaling! Umalis ka na ngayon, tumawag na ako ng pulis, darating sila sa loob ng 1-0 minuto." Sa sandaling ito, tiningnan ni Jung-ho ang kanyang sugat at naalala ang sinabi sa kanya ng adoptive father ni Yangshin. Dahil si Yangshin ay nakaranas ng matinding takot noong bata pa, magkakaroon siya ng hirap sa paghinga kapag siya ay tensyonado at sa malubhang kaso, maaari siyang mawalan ng malay. Naalala ito, nagpa siya siyang sumugal. Sa sandaling ito, nahulog si Yangshin sa lupa dahil sa paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Inakala ng leader ng grupo ng gangster na nagpapanggap si Yangshin na may sakit. Nang aakma siyang sumugod upang umatake, dumating si Jung-ho na may kumpletong kagamitan. Si Yangshin ay nasa mapanganib na sitwasyon, kailangang manalo si Jung-ho ng mabilis. Nakilala ng leader si Jung-ho bilang healer at nagsimula siyang kumuha ng litrato gamit ang kanyang telepono. Ngunit tinamaan ito ni Jung-ho ng isang bato at tumalsik ang telepono. Ang baliw na gangster ay akmang susugod ng sinipa siya ni Jung-ho at natumba sa lupa. Biglang may naririnig na sunod-sunod na sirena ng pulis mula sa malayo. Ang mga lalaking nakaitim ay nagmamadaling tumakbo na parang hinahabol ng aso. Nakita ni Jung-ho si Yangshin na sinusubukang abutin ang lalagyan ng gamot. Tumakbo siya upang tulungan siya at inilagay ang gamot sa kamay nito. Uminom si Yangshin ng gamot at gustong lumingon upang makita ang mukha ni Jung-ho. Ngunit hinawakan siya ni Jung-ho at niyakap siya ng mahigpit. Kinabukasan, nagsimulang pag-aralan ni Yangshin ang larawan sa dingding. Kahit anong tingin niya, nakita niyang kamukha ng taong ito ang nagnakaw ng kanyang bag. Siya nga, hindi nagkakamali, siya si Healer, ngunit bakit niya ako tinulungan? Agad na bumalik si Jung-ho sa kanyang mahiyain na estado. Nagtanong si Yangshin kung nasaktan ba siya. Nagsimula na namang umarte si Jung-ho, tiningnan siya at nagpaliwanag, "Pasensya ka na, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako, tumakbo na naman ako, dapat ay piprotektahan ko si Sunbae. Ngunit sobrang takot ko at wala akong magawa. Nang magising ako, nalaman kong nakatakas ako." Pagkatapos, pumunta si Yangshin sa opisina ng pahayagan. Ang pinuno ng opisina, matapos makita si Yangshin, ay binago ang kanyang nakaraang pananaw. Ngayon, sinusuportahan niya ang ginawa ni Yangshin at sinabi rin sa kanya na naging komplikado na ang sitwasyon, maging ito man ay pagsulat ng ulat o pagbibigay ng ebidensya sa hukuman. Ngayon, maghahanap siya ng mga kapakipakinabang na pahiwatig. Sa ganitong paraan lamang makakatuloy ang ating opisina ng pahayagan. Pagkatapos, pumunta si Jung-ho at Yangshin sa tirahan ng mambabatas. Pagdating pa lang niya dito, napansin niya na may kakaiba sa lugar na ito. Diretso tayong dumaan, hindi natin iyan magagawa. Sinabihan ni Yangshin si Jung-ho na ihinto ang sasakyan, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, hindi niya alam kung bakit. Sinabi niya sa kanya na magmaneho na ulit. "Bumalik tayo at gumawa muna ng plano. Dali, umalis na tayo, mag-schedule tayo sa ibang araw." Tingnan mo kung gaano kayabang ang mambabata sa lupaing ito na sinasaktan ang kanyang kasintahan sa publiko. Kung hindi galit, sisipain pa ng ilang beses, ang dalaga ay umiiyak lamang at hindi naglakas loob na lumaban. Ngunit pagkatapos lumabas at makita ang lahat, nagsimula siyang huminga ng mabilis. Dahil noong bata pa siya, ang anino ng masamang ama ay hindi niya mabura sa kanyang alaala. Nakita ni Jung-ho ang nag-aalalang mukha ni Yangshin at ginamit niya ang puwersa upang yugyugin ang kanyang katawan upang maibalik si Yangshin sa katinuan. Matapos maghintay na muling magkamalay si Yangshin, lihim na nakipag-ugnayan si Jung-ho sa kanyang mga kasamahan sa labas, sinabihan silang kumilos ngayon. Nakita sa labas na may isang pangkat ng mga riders ang dumating, may hawak silang mga spray gun at nag-spray ng tubig sa mga gwardya.
Sa sandaling ito, sinamantala ng kasamahan ni Jungho ang kaguluhan at palihim na tumalon sa marangyang sasakyan ng pinuno ng security team, si Sang-soo. Pagkatapos ay gumamit ng telepono upang ikonekta ang data sa loob ng sasakyan. Susunod na ang pagkakataon ni Minja na magpakitang gilas upang pahabain ang oras para kay Minja. Ang mga riders ay nagpatuloy sa pag-itsa ng puting pulbos sa mga gwardya. Sa sandaling ito, matagumpay na nag-login si Minja sa sistema ng sasakyan at matagumpay na pinaandar ang sasakyan. Bukod pa rito, kinontrol niya ito na umikot-ikot sa labas ng gate. Kasabay nito, nakatanggap si Sang-soo ng tawag mula sa kanyang mga tauhan at pagkatapos ay dinala ang kanyang mga kasamahan upang tingnan ang sitwasyon. Sa sandaling ito, lumapit ang mambabatas kay Yangshin at nagbabala sa kanya na huwag makialam sa mga bagay na hindi niya. Tiningnan ni Jungho ang lahat sa paligid, ang paglalagay ng mga flower pot at ang entrance hall sa sasakyan. Pagkatapos ay sinipa niya ang lalagyan sa tabi ng dalawa at sinamantala nila ang pagkakataon upang tumakas mula doon. Pagbalik sa opisina ng pahayagan, hindi pa rin gumagaling si Yangshin. Nag-aalangan siyang buksan ang bote ng gamot, ngunit nahulog ito sa sahig. Mabilis na dinampot ni Jungho ang bote ng gamot at kumuha ng 2 tableta para ibigay kay Yangshin. Matapos uminom ng gamot, sumandal siya sa braso ni Jungho at nagpahinga sandali bago pilit na umupo. Sinabi niya kay Jungho na ang artikulo tungkol sa babaeng nagbebenta ng bulaklak ng mambabatas ay nagdulot ng maraming problema sa kanya at sa kanya. Kaya, hindi mo na kailangang sumunod sa akin pagkatapos nito, talagang mapanganib yan. Walang sinabi si Jungho nang umalis si Yangshin, bigla siyang may naalala. Nausyoso si Yangshin kung bakit alam ng kabilang panig kung ilang tableta ang iniinom niya sa bawat pagkain. Nagdahilan si Jungho na karaniwang 2 tableta ang iniinom ng mga tao sa isang pagkakataon, hindi ba? Hindi rin maitanggi ni Yangshin na iyon ay natural na bagay. Matapos humiwalay kay Yangshin, naghanda si Jungho at pumunta sa bahay ng mambabatas. Dahil alam niya na may surveillance video sa bahay ng mambabatas. Bukod pa rito, ang video ng babaeng nagbebenta ng bulaklak ay nakatago rin at ginagamit upang takutin ang mga dalagang iyon. Diretsyong pumasok si Jungho sa bahay, ay hawak na kutsilyo at lumapit sa painting na nagkakahalaga ng 20 bilyon. Binalaan niya ang mambabatas na huwag maging padalos-dalos, ngunit nagbiro pa rin ito ng walang pagpipigil. Walang pakialam si Jungho at sinira ang painting. Galit na kinuha ng mambabatas ang baseball bat at sumugod. Ngunit inagaw ni Jungho ang bat, gusto mo talagang manakit ng tao, hindi ba? Sa sandaling ito, narinig ng mga gwardya sa labas ang sigaw ng mambabatas at nagmamadaling sumugod. Ngunit nakalock ang pinto at hindi sila makapasok. Ang mambabatas ay nabugbog at nasaktan kaya nagsimula siyang lumuhod at magmakaawa. Kasabay nito, nagbigay siya ng pera at branded na relo, nagmamakaawa kay Jungho na patawarin siya. Ngunit walang interes si Jungho sa mga bagay na iyon. Huwag ka nang manakit ng tao pagkatapos nito, lalo na ang mga babae. Hindi na ako mananakit na saan ang video. Ano? Anong video? Ang video na kinunan ang mga babaeng iyon ang puhunan mo. Agad na naunawaan ni Jungho at tinanggal ang sikat na painting, may lumabas na safe. Kinuha ni Jungho ang lockpicking device at nagsimulang buksan ito. Habang nagbubukas si Jungho ng lock, sinubukan ng mambabatas na buksan ang pinto para sa mga gwardya. Sa sandaling ito, sobrang sakit niya kaya hindi niya na maisigaw ang pangalan ng kanyang ina. Noong oras na iyon, dumating ang namumuno ng mga masasamang tao na maihawak na bareta at pilit na binuksan ang pinto. Pagpasok nila, matagal nang nakaalis si Jungho. Galit na galit ang mambabatas at gusto na namang manakit ng tao. Samantala, nakatanggap si Yangshin ng text message. Ang nagpadala ay si Healer. Ang nilalaman ay sinasabi kay Yangshin na pumunta ng mag-isa sa rooftop. Pagkatapos, nakita ni Yangshin ang isang sulat. Pagbukas niya, isang portable hard drive ang nasa loob. Sa sandaling ito, may isa pang text message. Sinabi ni Healer sa kanya na ito ang surveillance video ng reception ni Mambabatas Huang. Inilagay ni Yangshin ang hard drive sa kanyang bulsa. Alam niya na naroon pa rin si Healer. Kaya, gustong makita ni Yangshin si Healer. Ngunit si Healer ay umiiral bilang isang misteryosong tao. Sa simula pa lang, hindi niya hinahayaan na makita ng sinuman ang kanyang tunay na mukha. Nakita ni Yangshin na hindi lumabas si Healer, kaya naglagay siya ng piring sa kanyang sarili at sinabing gusto lang niya itong tanungin ng ilang bagay. Sa sandaling ito, nakita ni Healer na ayaw niyang umalis, hindi siya naging matigas kaya lumabas siya. Ano ang gusto mong itanong? Nagtanong si Yangshin, bakit sa tuwing nasa panganib ako, lumalabas ka? Bakit mo ako binigyan ng hard drive na ito ngayon? Bakit mo kinuha ang kuko ko para sa pagsusuri? Ano ba talaga ang iniimbestigahan mo? Para ba sa pagsusuri ng relasyon sa dugo? Ikaw ba ang tunay kong ama o kapatid ko? Walang sinabi si Jungho at tumalikod at umalis. Kinaumagahan, ibinigay ni Yangshin ang nilalaman ng hard drive kay Moonho. Sinabihan siya ni Moonho na interviewin agad ang biktima. Dinala ni Jungho si Yangshin sa isang coffee shop habang sila ay nasa daan. Dahil nanood si Yangshin ng nilalaman ng hard drive buong gabi, siya ay inaantok na parang lucky cat sa sandaling ito. Masakit ang loob ni Jungho at inalalayan ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay hanggang sa. Dumating sila sa coffee shop ni Yangshin, ngunit may grupo ng mga masasamang tao sa harap ng pinto. Nang makita ito ni Jungho, siya ay lubos na nag-ingat. Matapos ihinto ang sasakyan, nagising si Yangshin nang makita ang ilang masasamang tao. Masaya siyang tumakbo papunta sa kanila na ikinagulat ni Jungho. Lumabas na sila pala ang mga tagapagtanggol ng adoptive father niya. Lahat sila ay nakakita kay Yangshin na lumaki. Pagkatapos ng interview, umalis agad si Jungho. Sa sandaling ito, nakatanggap si Yangshin ng text message mula kay Moonho na nagsasabing pumunta siya sa isang lugar.
Sinabi sa kanya na may impormasyon tungkol sa kaso doon at patayin niya agad ang kanyang telepono. Pagkatapos, nagmamadaling tumakbo si Yangshin, ngunit nakatanggap din si Muonho ng tawag sa sandaling ito. Hindi mo dapat kalimutan ang pabor ng pamilya na nagpalaki sa iyo mula noong bata ka. Sino ka ba? Huwag mong ipagkanulo ang iyong pamilya dahil sa isang babae, masamang tao siya, magising ka at umuwi. Pagkatapos ng tawag, nagmamadaling tinawagan ni Muonho si Yangshin, ngunit naka-off na ang telepono nito. Sa sandaling ito, nakatanggap ang hacker tiyahin ng email, pagkatapos ay nakatanggap si Jungho ng tawag mula sa kanyang tiyahin. Sinabi niya sa kanya na may bagong misyon, sinabing nasa panganib si Yangshin. Ngunit sinabi ni Jungho na nasa bahay niya si Yangshin. Tumawag ako, sinabi nila na umalis si Yangshin pagkatapos makatanggap ng tawag. Bukod pa rito, tawag iyon ni Muonho. Ano ang gusto mong sabihin? Sa tingin ko naloko siya ng peking boses. Sa sandaling ito, sinundan ni Minja ang tracking device sa bag ni Yangshin. Nasa elevator ngayon si Yangshin, ngunit ang taong nasa bubong ay nakita siyang pumasok sa elevator. Pagkatapos, nawala ng kontrol ang elevator na sinasakyan ni Yangshin at nagsimulang bumilis ang pagbaba. Kung may isang tao na nakulong sa bumabagsak na elevator, anong paraan ang gagamitin mo para iligtas sila? Tumakbo siya sa ground floor, kumuha muna ng safety rope, matagumpay siyang dumula sa ilalim ng elevator at binuksan ang escape hatch sa bubong. Nagsimula na namang bumagsak ang elevator sa sandaling ito, tinakpan ni Jungho ang mga mata ni Yangshin gamit ang kanyang sombrero. Pagkatapos ay itinali ang safety rope kay Yangshin, sa sandaling ito ay unti-unting napupunit ang cable ng elevator. Kinuha ni Jungho ang isang cable at matagumpay na inilabas si Yangshin. Alam ni Yangshin na si Healer ang nagligtas sa kanya, gusto niyang tanggalin ang sombrero, ngunit iginagalang pa rin niya ang panuntunan ni Healer. Galit lamang siyang sinabi, muntik ka nang mamatay. Baliw ka ba? Kahit na ginagawa mo ito para sa pera, sobra na ito. Nang gustong hawakan ni Yangshin si Healer, umilag siya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag nakita siya ni Yangshin. Sinabi ni Yangshin sa kanya, ano man ang nagbigay sa iyo ng komisyon, inutang ko sa iyo ang buhay ko ngayon. Habang nagsasalita pa rin si Yangshin, ibinaba ni Jungho ang kanyang bag at tumalikod upang umalis. Sa sandaling ito, umuulan ng nyebe, mula nang mag-isa ako, hindi na ako umasa sa sinuman, kaya maganda ang buhay ko. Pagkatapos ay nakita niya na dumating din si Muonho, matigas siyang lumapit kay Yangshin at hinila ang kanyang sombrero pataas. Ang dalawang tao sa ilalim ng bumabagsak na nyebe ay walang pag-aalinlangan na naghalikan ng may pagmamahal. Sa sandaling ito, may boses ni Muonho, kaya kailangan lang tumakas ni Jungho. Nakita ni Jungho na labis ang pag-aalala ni Kim Muonho kay Cha Yangshin at pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang earphone para kumonekta kay Jo Mingja na gustong malaman ang totoong pagkatao ni Muonho. Gusto rin niyang imbestigahan kung sino ang nagtangkang saktan si Yangshin dahil alam ni Muonho kung sino ang utak sa likod ng lahat ng ito. Pero sa pagkakataong ito, mali ang hula niya. Pinapunta niya ang sekretarya ng kanyang kapatid na si Kim Moonsik sa kanyang opisina. Binalaan niya si Moonsik na huwag saktan si Yangshin. Kung hindi, sasabihin niya kay Choi Myung-hee na buhay pa si Yangshin. Alam ni Moonsik na kung malalaman ni Myung-hee na buhay pa si Yangshin, tiyak na mapanganib ito. Pero hindi alam ni Myung-hee ang tungkol sa nangyari. Ang ina pala ni Yangshin ay si Myung-hee. Pagkatapos nagtrabaho si Myung-hee bilang isang reporter. Si Myung-hee ay nagdulot ng problema sa kanyang sarili dahil sa isang artikulo. Kinailangan niyang iwanan si Yangshin doon at pumunta siya para akitin ang masasamang lalaki. Pero mula noon, hindi na nakita ni Yangshin ang kanyang ina, ngunit siya ay pamangkin ni Muonho. Pero hindi nahanap ni Yangshin ang kanyang ina noon. Sa huli, naligaw siya at pagkatapos ay natagpuan siya ng kanyang kasalukuyang amain na abogado. Mula sa mga dumadaan, nalaman niya na matagal nang nandoon si Yangshin. Mula noon, inampon ng abogado si Yangshin at ang tunay na ama ni Yangshin ay sinaktan ni Moonsik. Nang malaman ni Moonsik na buhay pa si Yangshin, wala siyang ginawa, natakot lang siya. Pero napansin ng sekretarya na may mali kay Moonsik at sinabi niya ang sitwasyon sa matandang lalaki sa likod. Ilang taon na ang nakararaan dahil din sa matandang lalaki na ito kaya pinalaya si Myung-hee. Dahil nahanap ni Myung-hee ang ebidensya ng kanilang masamang ginawa at ang bagong dating na konsehal ay nasa ilalim din niya. Nang malaman ang pagkatao ni Yangshin, inutusan niya ang sekretarya na harapin ang babae upang mapanatili ang konsehal na ito. Kaya nangyari ang eksena ng elevator accident kanina. Hindi naglakas loob si Moonsik na magsalita at umaasa lang na huwag nang makialam ang matandang lalaki. Sinabi niya na siya na mismo ang mag-aasikaso nito. Sa isang iglap, sa press conference ng konsehal, isang mag-asawa ang pumasok sa sentro ng bulwagan. Nagpanggap sina Yangshin at Seo Jungho bilang mag-asawa at pumunta sa hotel para sa kasalan. Gusto nilang kumpirmahin ang sitwasyon ng paghahanda para sa kasalan bukas, ngunit hinarang sila ng gwardya sa labas ng pinto. Mahal, masama ang pakiramdam ko ngayon, bilisan mo at mag-isip ng paraan. Sino ang hahanapin ko? Si Sekretarya Kim ba o tawagan mo ang manager dito at sabihin mo sa kanya na pumunta siya mismo. Bago ako magalit, ang mga taong tulad namin, kung magalit, makaapekto sa lipunan. Natatakot ang staff ng hotel na ma-offend ang mahalagang bisita, kaya agad silang sumang-ayon. Sa ganoong paraan, matagumpay na nakapasok ang dalawa sa hotel. Pagkatapos, pumunta sila sa banyo para magpalit ng damit. Sinimulan ni Jungho ang pagsubok sa kagamitan. Bakit napaka-misteryoso ng kasal? Lumabas na ito ay isang press conference at ang mga inanyayahang reporter ay lahat ng internal na plano. Ang mga tanong ay inihanda na rin. Ngunit pagkatapos malaman ni Muonho, ang star reporter, ang balita, nilayon niyang ilantad ang mga krimen ng mga konsehal na ito. Sa makatuwid, palihim siyang nagplano ng isang live broadcast.
Kailangan lang makalusot si Yang Shin sa press conference at banggitin ang kaso ng unrequited love. Kasabay nito, magkokomento ng live si Moon Ho sa newsroom. Ngunit nang magsimulang magtanong si Yang Shin, nagsimulang iwasan ng mga tauhan ng konsehal ang kanyang mga tanong. Sa sandaling ito, naalaala ni Yang Shin ang sinabi ni Moon Ho sa kanya. Dapat niyang kunin ang atensyon bago siya makapag-interview. Ang damit ni Yang Shin ay nagdulot ng mga reporter sa paligid na ibaling ang kanilang atensyon sa kanya. Nag-live broadcast din si Moon Ho at nagsimula ng mag-alala ang konsehal. Napakabilis, pinalabas sina Yang Shin at Jung Ho. Ang eksena sa GC ay inilipat sa ibang channel at ang lahat ng nangyari ay nakita ng matandang lalaki sa likod. Sinabi ni Moonsik na siya na mismo ang aayos ng bagay na ito. Ngunit sinabi niya kay Moonsik na kailangan nilang isuko si Konsehal Kim ngayon. Sa sandaling ito, nawala ang artikulo ni Yang Shin na umakit ng atensyon ng mga netizen. Sa daan pabalik sa newsroom, nalulula pa rin si Yang Shin sa kagalakan ng pagiging sikat, ngunit may naramdaman si Jung Ho na mali. Kasabay nito, may isang puting kotse na sumusunod sa kanila. Sinabi ni Jung Ho sa driver na lumiko sa eskinita at pagkatapos ay dinala niya si Yang Shin upang magtago sa loob ng gusali. Medyo nagulat si Cha Yang Shin at nagalit. Tiningnan lang ni Seo Jung Ho ang paglayo ng puting sasakyan at saka nawala ang pag-iingat. Inanyayahan ni Yang Shin si Jung Ho na kumain kasama niya, alam niyang gusto niya ang alak. Pagkatapos ay dinala niya si Yang Shin sa rooftop at akmang gagamitin ang lockpicking tool. Ngunit dahil takot siyang baka may mapansin si Yang Shin, nagkunwari siyang nakalimutan niya ang susi sa kotse. Tinulak ni Yang Shin si Jung Ho, kinuha ang kanyang hairpin at madaling binuksan ang lock. Nagulat si Jung Ho at sinabing, kapag nasabi mo ito sa labas, papatayin kita. Ito ang unang pagkakataon na magkasama silang umupo. Nagpahayag ng pag-ibig si Jung Ho kay Yang Shin, ngunit tinanggihan siya nito. Sa isip ni Yang Shin ngayon, si Hiller lang ang nandyan. Ang lalaking ito ay iniimbestigahan ng pulisya. Ngunit kumain pa lang siya ng 2 subo ng kanin nang bigla siyang yumuko at bumula ang bibig. Nang tumawag ang pulisya ng doktor, wala na siyang hininga. Ang pangalan niya ay Yang Shin at siya ang master ni Dongwon. Lumabas na kagabi, pumasok si Dongwon sa bahay ni Kim Moonsik at nakilala siya ni Choi Myung-hee. Pagkatapos ng investigasyon, nalaman ni Moonsik na si Jung Ho ay si Hiller. Upang akitin si Jung Ho palabas, ginamit ni Moonsik ang kanyang ina na ina ni Jung Ho bilang pain para akitin si Hiller at hulihin siya. Kahit alam ni Jung Ho ang balak niya, kailangan pa rin niyang pumunta para sa kanyang ina. Ang Ajuma tita ay kailangan lang makipagtulungan at ibigay ang lokasyon kay Jung Ho. Ngunit nang gustong malaman ni Jung Ho kung gaano karaming tao ang nasa ibaba, ang sistema ng Ajuma ay nahack. Lumabas na gusto ni Dongwon na malaman ang lokasyon ng Ajuma. Kailangan lang patayin ng Ajuma ang circuit breaker. Ngunit sa ganoong paraan, mawawalan din ng kontak sina Jung Ho at ang Ajuma. Kailangan kong malaman ang sitwasyon sa ibaba, Ajuma. Ngayon, si Jung Ho lang ang kayang bumaba ng mag-isa. Pumunta siya sa basement parking. Pagkatapos suriin ang bilang ng tao, pumunta siya para iligtas ang kanyang ina. Matapos tahimik na mapabagsak ang ilang tao at buksan ang pinto ng kotse, tanging ang telepono lang ng kanyang ina ang nandyan. Sa sandaling ito, binaril ni Sang-soo si Jung Ho sa binti ng pampatulog at pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin si Jung Ho. Tumakas si Jung Ho, ngunit nakasalubong niya si Sang-soo nang pumasok siya sa hagdan. Si Jung Ho ay hindi na matino ngayon at maaaring mawala ng malay anumang oras. Matapos ang isang labanan, puro pasa na ang katawan niya. Napakabilis, dumating ang mga tauhan ni Sang-soo. Pilit na dinala si Jung Ho sa rooftop ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Sinundan ni Sang-soo ang bakas ng dugo. Sa sandaling ito, hinubad ng lalaking nasa likod ang damit ni Jung Ho at ikinulong siya sa rooftop. Nagpumilit si Jung Ho na pumunta sa isang sulok at nawala ng malay. Upang walang pagkakamali, sinugatan ng lalaki sa gusali ang sarili gamit ang kutsilyo. Sa sandaling ito, dumating din ang mga tauhan ni Sang-soo para humabol. Masama, mukhang nakalock ang pinto. Dahil wala pang nakakita sa mukha ni Hiller, nagduda si Sang-soo nang makita niya na isang matandang lalaki. Ngunit nang makita niya ang sugat sa kamay, itinuring niya itong si Hiller at ipinasa sa pulisya. Sa kabilang panig, nang binuksan ng Ajuma ang makina, napansin niya na napakahina ni Jung Ho. Ngunit hindi talaga niya ito makontak. Hiller, nandyan ka ba? Nasaan ka, bata? Bakit ganito ang life sign? Tumawag na lang ang Ajuma kay Yang Shin. Sinabi niya ang lokasyon ni Jung Ho sa kanya. Maaari mo ba akong tulungan na hanapin siya? Mukhang nasa panganib siya ngayon, ngunit hindi nakita ni Yang Shin si Jung Ho sa lokasyon na itinuro ng Geeth. Bukod pa rito, nakita niya ang maraming taong nakaitim na damit na lumalabas mula doon. Inakala ni Yang Shin na dinala na si Jung Ho. Bigla, nakita niya ang bakas ng dugo sa lupa. Sa sandaling ito, tumawag ang Ajuma. Sinabi niya kay Yang Shin na hindi gumagalaw ang lokasyon ni Jung Ho. Sino ka? Paano mo nalaman? Wala akong oras para magpaliwanag sa iyo ngayon. Sa wakas, sa pamamagitan ng gabay ng Ajuma, nakita ni Yang Shin si Jung Ho sa rooftop at dinala siya sa ospital. Nag-alala si Yang Shin sa kalagayan ni Jung Ho. Sinabi sa kanya ng doktor, ang kanyang sugat ay hindi malalim at hindi seryoso. Gagaling siya pagkatapos magpahinga ng ilang sandali. Sa sandaling ito, nagsimulang magduda si Yang Shin. Ang isang normal at duwag na tao, tulad ni Jung Ho, ay laging tumatakbo muna kapag may nangyayari. Paano ang isang mahiyain na tao tulad niya ay nagkaroon ng napakalakas na katawan? Nang tumawag siya sa Ajuma,
sinabi ng telepono na hindi umiiral ang numero. Samantala, ang master ni Jungho ay umako sa lahat ng kaso sa istasyon ng pulisya at sinabing siya ang healer na hinahanap nila. Nais niyang alisin ang hinala kay Seo Jungho, ngunit hindi niya alam kung sino ang nagtangkang saktan siya. Sa kabilang banda, si Cha Yangshin, na may maraming pagdududa, ay lumapit sa tabi ng kama ni Jungho. Dapat ka nang magising. Marami akong gustong itanong. Bata, huwag ka nang matulog, gumising ka na, Hais. Sa sandaling ito, mahigpit na hinawakan ng kamay niya ang kamay ni Yangshin. Napakakilala ng pakiramdam na ito. Naalala ni Yangshin, naalala niya noong una niyang nakilala si Healer. Ang init ng kamay na ito ang humawak sa kamay niya. Nang maisip ito, hindi makapaniwala si Yangshin. Ang katrabaho ba sa harapan ko ay Healer talaga? Tumakbo siya sa kotse ni Jungho, tila may hinahanap. Hinalukay niya ang buong kotse at sa huli, natagpuan niya ang bituin na nasa pakpak na ito. Ito ay noong nag-uusap sa telepono sina Yangshin at Jungho. Sinasadya niyang iwan ito sa loob ng telepono, na ang ibig sabihin ay ibibigay niya kay Healer. Ngunit ngayon, lumabas ito sa kotse ni Jungho. Lalo siyang naniwala na si Jungho ay si Healer. Bumalik siya sa ospital, gustong magtanong ng malinaw. Sa sandaling ito, gising na si Jungho at dinala na ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang damit. Naghanda si Yangshin ng maraming tanong, ngunit hindi pa rin niya ito masabi sa sandaling ito. Gusto niyang magsalita si Jungho mismo sa kanya. Ngunit malinaw na hindi masabi ni Jungho ang kanyang pagkatao, kaya tumalikod na lang siya at umalis. Habang nagja-jogging, sinabi ng Ajuma kay Jungho na baka may nangyari sa kanyang master. Nang marinig ito, agad na bumalik si Jungho at nagmaneho patungo sa istasyon ng pulisya upang tingnan ang sitwasyon. Ngunit pagdating niya sa pinto, nakita niya ang katawan ng kanyang master na inilabas. Nang gusto niyang tumakbo para kumpirmahin, pinigilan siya kaagad ng kanyang kasamahan. Pagkatapos ng ilang araw, hindi pumasok si Jungho sa newsroom at hindi rin siya makontak ng Ajuma. Inutusan niya ang mga tauhan ni Jungho na tingnan, ngunit ang kotse ay walang bakas ng paggalaw. Kaya hindi siya lumabas. Kaya palagi siyang nasa bahay. Ibigay mo sa akin ang address niya. Pupunta ako doon ngayon. Kahit pumunta ka, hindi mo rin siya mahahanap. Bakit? Kahit pumunta ka doon, kung ayaw niyang buksan ang pinto, hindi makakapasok ang iba. Kinaumagahan, pagkabukas pa lang ng coffee shop, may isang babae na sumugod papasok. Nagpanik ang staff noon at sinabi sa Ajuma na hindi pa bukas ang shop. Hindi pinansin ng Ajuma at dumiretso siya sa counter ng order. Sa sandaling ito, nagmamadaling bumaba si Yangshin para kumain ng almusal, ngunit pinilit siya ng Ajuma na mag-order para sa kanya. Seryosong ipinakilala ni Yangshin ang mga pagkain sa shop. Pinaupo siya ng Ajuma sa tapat niya. Naaalala mo ba ang boses ko? Miss Yangshin, kilala mo ba si Jungho? Ang ina ni Jungho, hindi ako ang ina niya. Iyon, ilang araw na siyang hindi pumapasok. Hindi ko rin siya matawagan. Ibigay mo sa akin ang telepono mo. Bakit ang akin? Pagkatapos, gustong hiramin ng Ajuma ang telepono ni Yangshin para i-install ang mapa ng bahay ni Jungho para sa kanya. Sinabi niya na hindi lumabas si Jungho sa loob ng isang linggo. Hindi lumabas, hindi bumili ng pagkain, wala ring tubig. Natatakot akong baka mapanganib siya, kaya pumunta ako para hanapin ka. Pagkarinig nito ni Yangshin, napaluha kaagad siya. Nasaan siya? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Kailangan kong makita ng malinaw ang mga matang ito. Kinuha ni Yangshin ang teleponong may naka-install na mapa at sinundan ito hanggang sa kinaroroonan ni Jungho. Ang mga tip at trick na natutunan niya noong bata pa siya ay magagamit na ngayon. Ngunit pagdating niya sa pinakataas na palapag, matagal siyang naglakad ngunit hindi pa rin niya mahanap ang tiyak na lokasyon. Buong araw siya doon. Sa wakas, ang direksyon ay nasa harap lang. Ngunit pagkalampas niya, nakita niya ang pinto sa harap niya. Inilapag niya ang lahat ng gamit niya, kinuha ang stethoscope para hanapin ang lokasyon ng lock. Sa ganitong paraan, nakarating si Yangshin sa misteryosong silid na ito. Sa wakas, natagpuan niya si Dongwon na nakahiga sa kama. 7 araw nang hindi kumakain o umiinom si Jungho. Hinawakan ni Yangshin ang noo niya. Idinilat ni Jungho ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Yangshin, inakala pa niyang nananaginip siya. Nananaginip ba ako sa iyo? Ang lamig. Tumalon si Yangshin sa kama at niyakap si Jungho upang painitin siya. Sa gabi, nang magising si Jungho, hindi niya nakita si Yangshin. Inakala niya na panaginip lang ang nangyari. Nang akmang bababa na siya sa kama, dinala ni Yangshin ang merienda. Ano ba talaga itong panaginip? Hindi maiwasang magtaka ni Jungho kung paano nakapasok si Yangshin sa silid. Paano siya nakapasok sa silid? Kaya, sinabi niya na hindi ito ang lugar para sa kanya at gusto niyang umalis siya kaagad. Ngunit sinabi ni Yangshin na madaling araw na at kailangan niyang maghintay hanggang sumikat ang araw bago umalis. Sa totoo lang, hinihintay ni Yangshin na pigilan siya ni Jungho dahil gusto niyang marinig mismo ang totoo niyang pagkatao. Pagkatapos magsalita, bumalik si Yangshin sa kusina at nagpatuloy sa pagluluto. Ang alat, kailangan kong dagdagan ng tubig. Nagsuot si Jungho ng jacket at gusto niyang ihatid si Yangshin pauwi. Samantala, humihingi pa rin ng tulong si Yangshin sa kanyang ama tungkol sa pagluluto. Kinuha ni Jungho ang jacket ni Yangshin. Tumanggi si Yangshin at gusto niyang tumakas, ngunit pinilit siya ni Jungho na isuot ang jacket. Nang akmang aalis na sila, tumakbo si Yangshin pabalik sa tabi ng kama. Magdamag lang ako dito. Bakit mo ako gustong paalisin? Napakamatigas ng ulo ni Yangshin, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit gustong paalisin siya ni Jungho. Binalaan ni Jungho si Yangshin na huwag nang maging matigas ang ulo. Hindi ka lang marunong makinig, kaya naglalakas loob kang magsalita ng ganyan. Patuloy na umiling si Yangshin, sinasabing hindi siya nag-aalala. Sa sandaling ito, sinabi ni Jungho kay Yangshin, kung mananatili ka sa tabi ko, mapapahamak kita. Ngunit naniniwala si Yangshin na hindi gagawin ni Jungho iyon. Iniisip ni Jungho ang kaligtasan ni Yangshin at gusto na niyang ihatid siya.
Ngunit naantig siya sa hindi inaasahang yakap ni Yangshin. Pagkatapos, namuhay silang dalawa ng walang hiya. Ngunit walang tanong si Yangshin. Alam niyang may dahilan si Jungho kung bakit hindi siya nagsasalita. Palagi niyang hihintayin na siya mismo ang magsasabi. Sa gabi, hinanap ni Jungho si Kim Moonho dahil sa ngayon, siya lang ang nakakaalam ng kanyang pagkatao. Gusto niyang maghiganti para sa kanyang master, ngunit kailangan niya ang tulong ni Moonho. Ginawa ni Moonho na dahilan na papuntahin si Yangshin sa istasyon ng pulisya upang kumuha ng impormasyon. Ang layunin ay para dalhin niya si Jungho sa istasyon ng pulisya at gamitin ang computer ni Dongwon para makakuha ng clues. Nang magkita ang dalawa, sinabi ni Jungho ang totoo niyang pagkatao kay Yangshin. Reporter Yangshin, ang pangalan ko ay Jungho. Ano ang sabi mo na pangalan mo? Jungho, hello, ano pa ang gusto mong malaman? Ano ang dapat mong itawag sa akin? Humingi ng paumanhin si Jungho sa kabilang partido dahil sa huli niyang pagpapakilala. Ngunit hindi napigilan ni Yangshin ang kanyang galit at sinugod si Jungho. Sinipa siya ng ilang beses. Isang babae ang sinusundan sa kalsada. Pumunta ang matalinong babae sa istasyon ng pulisya, ngunit sinundan din siya ng lalaki papasok. Lumabas na sinadya ni Yangshin na papasukin siya. Plano ni Jungho na gamitin ang panloob na dokumento ng istasyon ng pulisya upang mahanap ang maisala na nanakit sa kanyang master. Pumasok si Yangshin sa istasyon ng pulisya sa pagpapanggap na reporter. Pumasok din si Jungho ng maayos sa pagpapanggap na kasamahan. Pagdating sa ikalawang palapag, naghiwalay sila ng daan. Hinanap ni Yangshin si Dongwon habang si Jungho ay umakyat sa ikaapat na palapag upang maghanap ng magagamit na computer. Ang hacker Ajuma ay naghihintay sa lugar. Pagkatapos magpalit ng damit si Jungho, nakahanap siya ng computer. Napansin niya na hindi magamit ang network doon. Sinabi ng Ajuma kay Jungho, pinutol siguro nila ang lahat ng panlabas na koneksyon. Ano ang susunod na plano? Narinig ni Yangshin ang usapan ni na Ajuma at Jungho mula simula hanggang wakas. Dahil bago sila pumunta, ipinasuot ni Jungho kay Yangshin ang smart voice card. Nagpatuloy si Yangshin sa pagsasabi, nakita ko si Healer. Kailan ko nakita si Healer? 2 buwan na ang nakalipas. Nakita ko siya ng 3 beses. Ang lalaking kakatapos lang dumaan sa pinto kanina. Ang lalaking nandoon, siya yun. Hinabol si Yangshin ng pulisya, tinatanong kung saan siya pupunta at bakit siya tumatakbo ng mabilis. Lumabas na sinadya ni Yangshin na gamitin ang paksang ito para akitin si Dongwon upang makapasok si Jungho sa computer ni Dongwon. Sinamantala ni Jungho ang pagkakataon na pumasok sa silid at ipinasok ang hacker link ng Ajuma. Ayan, nakakonekta na. Sa akin na ang computer na ito. Sa sandaling ito, tumakbo si Yangshin palabas kasama si Dongwon. Sinabi ni Yangshin sa kanya na nakita niya ang kanyang ex-boyfriend, kaya siya tumakbo palabas. Napansin lang ni Dongwon ngayon na ito ay isang panlilin lang upang mailabas siya. Nagmamadali siyang bumalik sa opisina, ngunit sa sandaling ito, bumaba na si Jungho sa tabi ni Yangshin. Miss, alam mo ba kung anong krimen ang ginawa mo? Sige, sabihin mo. Paghadlang sa opisyal na tungkulin, pagtulong sa pagnanakaw ng mga lihim, at iba pa. Tumalon sa tuwa si Yangshin dahil matagumpay na natapos ng kanyang minamahal ang misyon. Pagkatapos nito, sa pamamagitan ng computer ni Dongwon, nakita ng Ajuma na ang isang empleyado ng Internal Affairs ng pulisya na nagngangalang Jae-sung ay nakipagsabwatan sa sekretarya ni Moon-sik. Naramdaman niya na kahina-hinala ang taong ito at ibinigay niya ang address ni Jae-sung kay Jungho. Ngunit nag-aalala ngayon si Jungho na baka mapanganib si Yangshin. Dahil si Yangshin ay nasa istasyon pa rin ng pulisya, inaabala si Dongwon. Natatakot si Jungho na baka bumalik si Jae-sung at saktan si Cha Yangshin dahil sinaktan ang kanyang master sa istasyon ng pulisya. Matapos kumbinsihin ng Ajuma, pumunta lang si Jungho sa bahay ni Jae-sung para maghanap ng ebidensya. Sa pagkakataong ito, si Jae-sung ay nagkataong bumalik sa istasyon ng pulisya. Upang hindi siya mapansin ni Yangshin, ipinadala sa kanya ng Ajuma tiyahin babaeng hacker ang larawang iyon. Sumunod ang address ng kanyang bahay, kaya agad na umuwi si Jae-sung. Sa sandaling ito, nakarating na si Jungho sa bahay ni Jae-sung. Patuloy siyang naghahanap ng mga pahiwatig sa silid, ngunit wala siyang nakita. Sa huli, natagpuan niya ang ebidensya sa banyo. Sa loob ay naroon ang mga ID card ni Jae-sung at impormasyon sa pagbabayad ng maraming account. Ang bawat deposito ay may daan-daang milyon. Paanong ang isang ordinaryong pulis ay nagkaroon ng ganoong kalaking kita? Pagkatapos ay nakita ang isang bote ng puting gamot. Natanggap din ni Moonho ang larawang ipinadala ng Ajuma. Pagkatapos ay tinawagan niya si Jungho at ibinigay sa kanya ang ebidensya. Ang katatanggap pa lang ay ang personal na account ni Jae-sung, ang kanyang subordinate. Ito ang kanyang peking account, di ba napaka-interesante. Pagkatapos ay nagdala si Jungho ng mga tao sa bahay ni Jae-sung. Samantala, nagsisimula ng mag-live report si Yangshin. Sa oras na ito, umuwi din si Jae-sung at natuklasan na ninakawan ang mahahalagang bagay. Ginamit niya ang telepono sa bahay para tawagan ang kanyang kalihim. Oh, sandali. Pulis, anong telepono ang ginagamit mo para tawagan ako ngayon? Sa sandaling ito, dumating din si Dongwon. Pagkatapos umakyat, natuklasan niyang maraming nakadikit na papel na nagtuturo ng direksyon. Sa pamamagitan ng papel, natagpuan ang susi sa malaking pinto. Pagpasok, natuklasan na sa loob ay naroon ang lahat ng mahalagang impormasyon. Pagkatapos ay natagpuan si Jae-sung. Sa huli, nahuli ni Dongwon si Jae-sung. Si Yangshin ay nakatayo pa rin doon at nanonood. Magandang babae, may oras ka ba? Pakiusap, wag mong ituro sa kanya ang mga pick-up lines na ito, okay? Talagang lumana. Kinaumagahan, nang magising si Jungho, wala na si Yangshin. Tinawagan niya ito, ngunit kasabay nito, nakatanggap ito ng tawag mula kay Myung-hee. Ako si Reporter Cha, ako si Choi Myung-hee. Naaalala mo pa ba ako? Matagal silang nag-usap kaya hindi matawagan ni Jungho si Yangshin.
Labis siyang nag-alala at hindi niya alam kung saan ito nagpunta at patuloy siyang tumatawag ngunit hindi siya sumasagot. Sa kabilang banda, nang masayang lumabas si Yangshin, tinawag siya ng isang driver. Paglapit, nakita niya na ito si Moonsik, ang taong inimbestigahan ni Yangshin noon. Ngunit ang tumawag kay Yangshin para sa panayam ay ang asawa nito. Pinaakyat siya ni Moonsik sa sasakyan, sinabing inutusan siya ng kanyang asawa na sunduin siya. Ayaw sanang sumakay ni Yangshin, ngunit dahil si Moonsik ay isang kongresista, hindi siya makatanggi. Ngunit hindi siya dinala ni Moonsik upang makita si Myung-hee, kundi dinala siya sa kanyang silid ng komperensya. Bukod pa rito, pinagsalitaan din niya si Yangshin ng ilang sikreto ni Jung-ho. Sa kabilang banda, tumawag ang Ajuma hacker ako si Moon-ho. Palagi kong sinusubaybayan ang lokasyon ng telepono ni Yangshin. Kadarating lang niya sa isang lugar na hindi ko gusto. Balak ko sanang tawagan ang batang healer na iyon. Pero masyado na siyang nagpapakita kamakailan. Kung sasabihin ko sa kanya, tiyak na tatakbo siya roon at gagawa ng gulo. Magdudulot lang iyon ng sakit ng ulo sa ating lahat. Sa sandaling ito, sinabi ng tao ni Moonsik kay Yangshin na si Sung Chul ay biktima ng paninira noon at ang kongresistang si Huang ay naglabas ng pahayag na siya ay namatay. Parehong may ebidensya sa dalawang kasong ito na si healer ay nasa pinangyarihan, kaya si Jung-ho ang pinakamalaking suspect. Nang marinig ito, nagsimulang mahirapan huminga si Yangshin. Hindi siya makapaniwala na may sinaktan si Jung-ho at agad na umalis sa silid. Paglabas niya, nakita niya si Moon-ho. Ngayon, nagsisimula na ring magduda si Yangshin kay Moon-ho. Dahil kanina, sinabi ni Moonsik kay Yangshin na huwag siyang magtiwala kay Moon-ho dahil iisa lang sila ni healer. At ang layunin ni Moonsik sa paggawa nito ay sirain ang relasyon niya kina Moon-ho at healer. Bukod pa rito, sinabi rin niya kay Yangshin na ang pumatay sa kanyang ama noon ay ang ama ni healer. Sa sandaling ito, nagsimulang balikan ni Yangshin ang unang pagkikita nila ni Jung-ho. Noong unang araw na nakita ko si Jung-ho, kinuha niya ang kuko ko. Inutusan mo ba iyon? Nakita ni Moon-ho na hindi na maitatago ang bagay na ito. Balak sana niyang maghanap ng pagkakataong sabihin ito kay Yangshin. Ngunit natatakot siya na mas lalo siyang magkamali ng akala, kaya maaari na lang niyang sabihin sa kanya ngayon. Ang tunay mong ina, si Reporter Chai, ay buhay pa. Ang taong itinuturing kong aking hipag. Siya rin ang taong hindi mo nakita ngayon. Si Myung-hee ang tunay mong ina. Nagtago si Yangshin sa isang sulok at tinawagan ang kanyang kasintahan. Medyo abala ang kasintahan ngayon, ngunit seryoso pa rin niyang sinagot ang tanong ng kasintahan. Sino ang kasama mo? Wala, naglilinis ako. May problema ba? Ang tungkol sa tunay kong ina na buhay pa. Sa oras na ito, si Jung-ho ay tinambangan kaya wala siyang nagawa kundi patayin muna ang telepono ni Yangshin. Ngunit iniimbestigahan lang ni Jung-ho ang nangyari sa kanyang ama noon. Gusto niyang malaman kung ang kanyang ama mismo ang nanakit sa ama ni Yangshin o hindi. Hinahanap niya ang pulis na nagngangalang Dong Cheol noong taon na iyon. Samantala, si Yangshin ay nakakuha ng maraming impormasyon. Sa ngayon, nahihirapan siyang tanggapin ito at nagtatago ng mag-isa sa sulok ng bahay. Matapos harapin ni Jung-ho ang ilang tao, agad siyang tumakbo patungo sa bahay ni Yangshin. Pagpasok niya, nakita niyang nakatulala si Yangshin doon. Bilang kasintahan, agad siyang lumapit at niyakap ito upang aliwin. Ngunit tinanggihan siya ni Yangshin at napansin din ni Jung-ho na may mali. Dahil ba hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa iyong ina kaya kagalit? Akala ni Jung-ho ay hindi lang matanggap ni Yangshin ang pagkakaroon ng kanyang ina kaya siya nalulungkot. Nang makita niya ang ebidensya na sinaktan ang ama ni Yangshin, doon lang niya naintindihan kung bakit ganoon si Yangshin. Dahil ba dito? Anong bagay? Ang tungkol sa pananakit ng aking ama sa iyong ama. Kaya pala alam mo na ang tungkol dito. Alam niya, ngunit nang muli siyang lumapit, ang reaksyon ni Yangshin ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Sabi nila ang aking ama ay isang suspect, hindi siya nanakit ng sinuman. Siguradong hindi siya ang may kagagawan. Kaya nga naghahanap ako ng ebidensya na hindi siya iyon. Sige, naiintindihan ko na. Pagkatapos umalis, nagpatuloy si Jung-ho sa paghahanap kay Dong Cheol. Sa pamamagitan ng impormasyong ibinigay ng Ajuma, ang subordinate ni Moonsik ay nagmamanman din kay Dong Cheol. Dahil hawak ni Dong Cheol ang audio recording ng interogasyon sa ama ni Jung-ho noon, gusto nilang sirain ang recording na iyon. Kung lalabas ang recording, ang kanilang mga krimen noon ay magdudulot ng problema sa isang grupo ng tao, kasama na ang matandang lalaki sa likod nito. At ang recording na ito ay maaaring magpatunay na walang kasalanan ang ama ni Jung-ho. Matapos mahanap si Dong Cheol, sinabi ni Jung-ho na anumang gusto nito ay ibibigay niya, basta't iibigay nito sa kanya ang recording. Ngunit gusto ni Dong Cheol na gamitin ang recording na ito para yumaman. Kung ibibigay lang niya ito kay Moonsik, magkakaroon siya ng daan-daang bilyon. Ngunit alam ni Jung-ho kung anong uri ng tao si Moonsik. Sa sandaling ibigay niya ang recording, kinabukasan ay wala na siyang daanan sa buhay. Sa oras na ito, nakatanggap si Moonsik ng abiso mula sa kanyang subordinate na nagkita na sina Dong Cheol at healer. Maaari na silang kumilos at pabagsakin ang dalawa anumang oras. Ngunit narinig ni Myung-hee ang pag-uusap. Naglagay siya ng bug sa silid ni Moonsik dahil maaga siyang nakapansin na may kakaiba kay Moonsik. Pagkatapos, agad na tinawagan ni Myung-hee si Moon-ho. Hello, Ate Myung-hee. Kilala mo si Jung-ho, di ba? Ang anak ko, sa tingin ko, nasa panganib siya. Sinabi rin ni Moon-ho sa kanya na ibigay agad ang address para makarating siya doon at makapagligtas. Pagkatapos matanggap ni Jung-ho ang tawag ni Yangshin, nalaman niya na dumating na ang mga tauhan ni Moonsik. Sa oras na ito, humabol na ang mga tauhan ni Moonsik at gusto na lang tumakas ni Jung-ho. Sinubukan ni Jung-ho na protektahan si Yaung-jae upang hindi ito mahuli. Tumakbo silang dalawa palabas ng simbahan at napalibutan ng mga tauhan ni Moonsik. Papunta na rin sina Yangshin at Moon-ho.
Dahil marami sila, unti-unting humina ang lakas ni Jungho at sinamantala ni Jungho ang pagkakataong tumakas. Sa oras na ito, dumating ang isang itim na kotse at may nakita siyang bumaba na may hawak na bakal na tubo. Akala ni Jungho ay may dumating para iligtas siya, kaya itinuro niya ang direksyon ni Jungho. Ngunit nang makita ni Jungho ang bakal na tubo, gusto lang niyang protektahan si Yeonjae mula sa pinsala, ngunit hinarangan siya ng mga lalaking nakaitim. Sa sandaling ito, malakas na tumama ang bakal na tubo sa ulo ni Yeonjae. Kasabay nito, umalingaw ang sirena ng pulis, kaya umatras ang mga tauhan ni Moonsik. Tiningnan ni Jungho si Yeonjae na nakahandusay sa lupa. Hindi siya makapaniwala na ang huling taong nakakaalam ng katotohanan tungkol sa kanyang ama ay nawawala na rin. Sa oras na ito, dumating na rin sina Yeonshin at Moonho. Pagkababa ng sasakyan, tumakbo agad si Yeonshin patungo sa pinangyarihan. Nang tumakbo si Yeonshin doon, nakita niya ang eksena at nakita niya ang duguan na bakal na tubo sa lupa. Akala niya si Jungho ang nanakit sa tao. Samantala, nang tumayo si Jungho, napansin niyang nakarating na si Yeonshin. Ngunit nang makita niya ang ekspresyon ni Yeonshin, alam niyang iniisip nito na siya ang sumakit kay Yeonjae. Ngunit sumusunod agad ang pulis sa likod niya. Wala na siyang oras para magpaliwanag at kailangan muna siyang tumakas. Pagka-uwi ni Jungho, sa oras na ito, ang Ajuma hacker ay pumasok sa computer ni Jungho para alamin ang kanyang kasalukuyang estado. Wala ka bang nakuhang anumang pahiwatig bago namatay si Yeonjae? May sinabi siyang napakakakaiba. Sabi niya 371 ba ay pagbibilang ng mga bituin. 371. Habang sinusuri ng Ajuma ang numerong 371, tila hindi nakatuon si Jungho. Agad na napansin ng matalinong Ajuma na nag-aalala ang batang ito na baka hindi siya naiintindihan ni Yeonshin. Pagkatapos ay sinabihan niya itong tawagan si Yeonshin at ipaliwanag ang lahat sa kanya. Pagkatapos noon, kusa nang umalis ang Ajuma sa tawag. Sa oras na ito, tulala si Yeonshin sa bahay. Tumunog ang telepono. Tiningnan niya at nakita niya si Jungho. May problema ba? Jungho. Ngunit nang sagutin niya ang telepono, naputol na ang linya ni Jungho. Pagkatapos ay pinalitan ni Yeonshin ang contact information ni Jungho ng pangalang ang taong iyon the one. Dahil sa ganitong paraan, hindi siya mapapansin ng iba. Kahit na mayroon pa ring maraming bagay na hindi maintindihan si Yeonshin ngayon, handa pa rin siyang maniwala sa paliwanag ni Jungho. Pagkatapos, kinontak ng Ajuma hacker si Jungho at sinabi sa kanya na si Yeonshin ay nasa bahay ni Moonsik ngayon at si Secretary Kwon ay naroon din sa bahay na iyon. Natakot si Jungho na baka may mangyari kay Yeonshin kaya nagtaksi siya papunta roon. Sa oras na ito, si Yeonshin ay nagdala ng sariwang bulaklak upang makita si Myung-hee na kanyang tunay na ina. Ngunit hindi pa alam ni Myung-hee ang pagkatao ni Yeonshin dahil sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Hindi pa niya masabi sa kanya na siya ang kanyang anak. Umiyak si Yeonshin nang makita ang kanyang tunay na ina, ngunit sa pagkakataong ito, dumating siya bilang isang reporter para mag-interview. Iniimbestigahan ng anak na babae ang kaso ng kanyang ama maraming taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, nang matuklasan ni Secretary Kwon si Yeonshin, palihim siyang tumawag sa matandang lalaki boss sa likod. Sa aking obserbasyon, tila alam na ni Yeonshin ang relasyon niya kay Myung-hee, ngunit hindi ko alam kung kailan niya ito sasabihin. Kung malalaman ni Madam Moonsik ang katotohanan, malamang na umalis siya. Ano ang dapat gawin ngayon? Sa oras na ito, hindi pa tapos magsalita si Secretary Kwon nang mapansin niyang lumitaw na si Jungho sa likod niya. Pagkatapos ay inagaw ni Jungho ang telepono. Kumusta, matandang lalaki old man? Saan kita mahahanap? I-cancel agad ang tawag na ito. Pagkababa ng telepono ng lalaki, kinumpis ni Jungho ang telepono ni Secretary Kwon at nagsimulang maghanap ng ebidensya dito. Sa kabilang banda, isinalaysay ni Myung-hee kay Yeonshin ang kwento ng pag-abandona sa kanyang anak noon. Ang pagkabalda ng mga paa ni Myung-hee ay dulot din ng taong tinatawag na matandang lalaki old man. Habang sinasabi ito, sumumpong ang lumang sakit ni Myung-hee. Sa tuwing binabanggit ni Myung-hee ang kanyang anak na babae, nagiging emosyonal si Yeonshin. Dahil sa sitwasyong ito, pansamantalang umalis si Yeonshin. Bago umalis, nakita niya ang sala na puno ng mga cake. Dahil ngayon ang kaarawan ni Yeonshin. Sa araw na ito bawat taon, si Myung-hee mismo ang nagluluto para sa kanyang anak upang alalahanin ang anak na namatay. Kumuha si Yeonshin ng isang piraso ng cake at umalis. Sa kabilang banda, pagkatapos maghanap ni Dongwon ng ilang sandali, wala siyang nakitang kapaki-pakinabang na pahiwatig. Sa huli, natagpuan niya ang isang dokumento sa desk ni Moonsik. Wala siyang nakita sa una, ngunit bigla niyang nakita ang numero ng uren ng kanyang guro doon. Naalala niya ang code na 371. Sa sandaling ito, nakita ni Yeonshin si Jungho na lumitaw dito. Sinabi ni Yeonshin kay Jungho na nakita lang niya ang kanyang tunay na ina, ngunit hindi niya alam kung paano siya tatawagin. Dahil sa matinding sakit, natutulog na siya ngayon at marami pa siyang gustong itanong. Pwede ko bang itanong sa iyo? Siyempre, Jungho, may sinaktan ka na ba? Hindi pa. Alam ko. Pagkatapos nito, nagsimulang maglakad ng magkasama ang dalawa ng romantiko. Pagkatapos, nakuha ng Ajuma hacker ang impormasyon tungkol sa code number sa uren ng ama ni Jungho na 371. Sinabi rin ni Moonho na nandoon ang audio recording. Samantala, sina Jungho at Yeonshin ay patuloy na naglalakad pasulong. Ngunit ang problema ngayon ay mayroong maraming taong may hindi malinaw na pinagmulan na sumusunod sa kanila. Lumingon si Yeonshin upang kumpirmahin. May 3 pribadong kotse pa rin ang sumusunod sa atin. Pinaalalahanan ni Moonho si Yeonshin, kung susundin mo pa si Jungho ngayon, magiging pabigat ka lang sa kanya. Talaga namang wala nang mas maganda pa. Sabi ni Jungho, kailangan muna nating alamin ang kanilang pagkakakilanlan. Sa oras na ito, sinabi ni Jungho kay Yeonshin kung mahuli ako ng pulis mamaya.
dapat magpanggap kang hindi mo ako kilala. Kung hindi, ituturing ka nilang kasabwat at hulihin. Alam naman ni Yangshin kung ano ang dapat niyang gawin. Sa kabilang banda, nang marinig ito ng Ajuma hacker, nagalit siya. Hindi ba masyado namang sobra ang pagpapakita ninyo ng pagmamahalan sa harap ng isang Ajuma na 40 taon nang walang kasintahan? Wala ring magawa si Moonho nang marinig iyon. Pagkababa ni Dongwon sa sasakyan, isinuot niya ang kanyang smart glasses. Nakita niya ang itim na pribadong sasakyan na huminto doon. Pagkatapos, inakbayan niya si Yangshin at lumapit sa itim na sasakyan. Ngunit huminto si Yangshin, tiningnan ang pinto ng sasakyan at nagsimulang umarte. Nagpatuloy si Yangshin sa kabilang panig sa pag-akit ng atensyon nila habang nakangiti ng hangal. Lumapit si Jungho at sinabi kay Yangshin na tumakas na. Baka mahuli ka ngayon. Sa oras na ito, ang taong nasa loob ng sasakyan ay gustong huminto, ngunit kinunan agad ni Jungho ng litrato ang harapan niya. Pagkatapos nito, ang iba pang tao ay kinunan din ni Jungho ng litrato gamit ang parehong paraan at ipinadala sa Ajuma. Pagkatapos ay nagsimula na ang habulan. Sa kabilang panig, habang tumatakbo si Yangshin, hinarangan siya ng isang sasakyan. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng sasakyan. Nakita ni Yangshin ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Jungho, kaya agad siyang sumakay. Ngunit bumaba ang tauhan at nagulat si Yangshin. Sa oras na ito, sumunod si Jungho, sumakay sa sasakyan at nagmadaling umalis. Nang makita ng Ajuma na lahat sila ay mga bagong mukha, kailangan niya ng oras para alamin ang kanilang pagkakakilanlan. Pagkatapos, sina Jungho at Yangshin ay pumunta sa simbahan. Ang mga taong may hindi malinaw na pinagmulan ay sumunod din doon. Mukhang para din sila sa audio recording. Ipinakilala niya si Yangshin sa kanyang ama. Bumati rin si Yangshin sa kanyang yumaong biyenan. Pagkatapos ay nakita ni Jungho ang isang tape sa loob. Sa oras na ito, pinapanood sila ng mga taong may hindi malinaw na pagkakakilanlan. Ibinigay ni Jungho ang tape kay Yangshin upang ingatan. Inilagay niya ito sa kanyang dibdib. Habang umaalis ang dalawa, kakaiba ang mga taong iyon dahil sumunod sila sa likuran ng dalawa. Sa oras na ito, nagsimula na namang magpakitang gilas ang Ajuma hacker. Tumawag ang Ajuma sa istasyon ng pulisya. Ako ang tumawag kanina, ha? Ang mga taong iyon ay aalis na at papunta sa pasukan. Mga miyembro sila ng gang. Narinig ko mismo na gusto nilang hulihin ang babaeng iyon. Paglabas ng dalawa, hayagang sumunod ang grupo ng mga lalaki at unti-unting pinalibutan si Jungho. Nilinaw ng dalawang lalaki na kailangan nilang sirain ang audio recording. Sa oras na ito, nakita ni Jungho ang papalapit na sasakyan ng pulis at sinabihan si Yangshin na pumikit. Pagkatapos niyang mapabagsak ang ilang taong nasa harap, ibato mo rito, Yangshin. Nang makita ng mga lalaki si Yangshin na tumatakbo patungo sa sasakyan ng pulis, nagpalit sila ng target at hinabol si Jungho. Sa kabilang panig, dumating ang tauhan ni Jungho at ang balita ng araw na iyon at dumiretso sa opisina ni Moonho. Samantala, naghahanda na rin si Moonho para mag-live broadcast. Ang pangunahing nilalaman ay ang audio recording ng interogasyon sa interrogation room ng pulisya noong 1972. Samantala, si Jungho ay napalibutan sa isang sulok ng mga lalaki at sinuntok pa. Ang hilay na dating mapagmataas ay biglang naging ganito. Sa katunayan, iniimbestigahan niya ang kaso ng paninira sa kanyang ama 20 taon na ang nakalipas. Nakita niya ang tape recording na iniwan ng kanyang ama na may kaugnayan sa isang taong tinatawag na matandang lalaki old man. At ang mga lalaking ito ay mga tauhan niya. Sa ganitong paraan lamang niya makikita ang taong nasa likod. Ganito ang orihinal na plano ni Jungho. Hayaan ang kanyang tauhan na mauna at kunin ang audio recording pagkatapos ay palitan ang recording. Siya at si Yangshin ay magsisilbing abala lamang para sa mga tauhan ng matandang lalaki. Ngunit pagkatapos ibigay ng tauhan ang tunay na recording kay Moonho. Ang nilalaman na narinig ni Moonho ay hindi si Jeon Seok ama ni Jungho ang nanakit sa tao sa simula pa lang. Nagsumbong ang kanyang ama tungkol sa kaso ng pananakit. Nagsumbong siya na si Kyung Jae ay pinatay ng matandang lalaki. Kinuha niya ang ebidensya na nakunan niya at nag-report ng krimen. Kaya, ang nilalaman ng audio recording na ito ay hindi orihinal na testimonya ng suspect, kundi testimonya ng saksi. Ang nilalaman ng testimonya ay kung paano pinatay ng mga tao ng matanda ang tatay ni Yangshin. Kaya pala ang tatay ni Jungho ay hindi talaga ang maisala sa pagpatay. Nang marinig ito, sa wakas ay nakahinga na ng maluwag si Jungho. Pagkatapos, umiti din si Yangshin upang aliwin siya na sapat na ito upang iulat ang krimen ng matanda. Sinabi ni Moonho kay Yangshin, makakabalik na sila ngayon, ano sa palagay mo? Tinanong niya sa iyo kung ano ang palagay mo sa mga taong pumatay sa tatay mo at inakusahan pa ang tatay ko bilang mamamatay tao. Kaya kailangan nating magdusa ng ganito. Kung gayon, ipagpatuloy na lang natin ang plano upang makamit natin ang dulo sa isang hakbang. Pagkatapos, nagplano silang hanapin ang matanda kaya naging ganyan ang mukha niyang nahihiya. Pagkatapos, dinala ng mga taong ito si Jungho dito at kakatapos lang magsimula ang live broadcast ni Moonho. Nang lumitaw ang matanda, agad itong naitala ng matalinong salamin ni Jungho. Ang hacker na babae ay ipinadala ang naitala kay Moonho at ito ay naging eksena ng live broadcast. At ang kanilang layunin ay napakasimple, iyon ay ang ibunyag ang mukha ng matanda sa publiko. Pagkatapos, nagsimulang ilabas ang recording na iyon.
Lumalabas na 20 taon na ang nakalipas. Ang tatay ni Jungho, Joon Seok-ok, ang tatay ni Yangshin at si Moon-sik ay naging mga reporter pagkatapos nilang magtapos. Magkasama silang naghanap ng ebidensya ng money laundering ng matanda. Ngunit habang nagre-record, nagambala ang dalawa ang mga tauhan ng matanda dahil sa labis na pagkilos. Nagpasya ang tatay ni Yangshin na ilihis ang kanilang atensyon. Hoy, paslit, anong ginagawa mo rito? Habang ang tatay ni Jungho ay kumuha ng ebidensya, tumakbo siya upang kunin ang ebidensya at pagkatapos ay tumakbo pabalik sa kotse at sinabi kay Moon-sik. Nasa panganib si Johan, sinabi niya kay Moon-sik na i-start ang kotse at maging handa anumang oras habang siya mismo ay pupunta upang iligtas si Johan. Nang bumaba si Moon-sik ng kotse at nakita ang lalagyan ng pintura, may napansin siyang mali. Nakita ni Joon Seok-ok ang kaawa-awang tanawin ng pagpatay kay Johan. Noong lalabas na sana siya, hinila siya pabalik ni Moon-sik na nagpapahiwatig na huwag siyang maging padalos-dalos. Ngunit hindi nakayanan ni Joon Seok-ok nang makita si Johan na inosente na namatay. Lumabas siya upang kunan ang lahat ng ebidensya at pagkatapos ay hinila siya ni Moon-sik pabalik sa kotse at umalis doon na takot na takot. Pagkatapos, nagpunta si Joon Seok-ok sa istasyon ng pulisya upang mag-ulat ng krimen at ang opisyal na iyon ay ang taong namatay noon na nagngangalang Jong Chon. Habang nagtatala siya para kay Joon Seok-ok, ginamit ng matanda ang kanyang kapangyarihan upang magdala ng mga tao sa istasyon ng pulisya upang kunin si Joon Seok-ok ng direkta. Pagkatapos, nahanap ng matanda si Moon-sik sa pamamagitan ng plate number ng kotse. Pagkatapos siyang bugbugin, sinabi niya kay Moon-sik na gumawa ng huwad na testimonya, nakita ko na si Joon Seok-ok mismo ang pumatay kay Johan. At dito natapos ang recording. Ngayon, lahat ng bagay ay nalutas na. Gusto lang ni Jungho na maging isang normal na tao at mamuhay ng maayos. Subukan natin ha, mamuhay bilang isang normal na tao, sasamahan mo ako, di ba? Siyempre. Ngunit ang hindi nila alam ay si Moon-sik ay nagpaplano ng isang malaking plano sa sandaling ito at ang pangunahing target ay ang doktor na may buhok na kulot. Pagkababa pa lang ng lalaking ito sa kotse at papunta sa bahay, hinarang siya ng isang grupo ng mga tao sa kotse. Pagkatapos ay pinahilo siya ng malalaking tao. Sa sandaling ito, sina Jungho at Yangshin ay bumisita sa bahay ni Muuho at pareho silang nasilaw ng mga ilaw ng sasakyan. Nang nagkasalubong at nagdaan ang dalawang sasakyan, napansin ni Jungho bilang isang ahente ang isang bagay na kakaiba. Pakiramdam niya ay medyo kahinahinala ang nakaraang kotse. Sa sandaling ito, nakita niya huminto ang kotse ni Muuho dito, kaya dali-dali siyang bumaba upang tingnan. Nakita niya ang isang kamera na nakakalat sa lupa na pag-aari ni Muuho. Sa sandaling ito, may masamang kutob si Jungho. Dali-dali siyang bumalik sa kotse, kinuha ang kanyang matalinong headphone at nakipag-ugnayan sa hacker na babae. Sinabi niya sa babae na subaybayan ang lokasyon sa telepono ni Muuho. Pagkatapos ay sinabi kay Yangshin, tila siya ay inagaw, ano ang plano mo? Sasama ka ba sa akin o maghihintay ka sa bahay niya o kailangan nating maibalik siya? Pagkatapos makita si Jungho na umalis, nagpasya si Yangshin na maghintay ng balita sa bahay ni Muuho. Ngunit habang naghihintay siya sa elevator, lumitaw ang sekretarya ni Moon-sik dito. Gustong umalis ni Yangshin, ngunit tila ang lahat ay nakaayos na. Sa kabilang panig, kinuha ng mga taong ito ang telepono ni Muuho at ibinigay ito sa rider na naghihintay sa labas. Naghiwalay ang dalawang grupo sa sandaling ito at ang signal na sinusubaybayan ng babae ay ang lokasyon din ng telepono. Sinundan din ni Jungho ang direksyon ng babaeng hacker, sumunod sa lokasyon at bumalik sa news station noon. Iyon din ang newsroom kung saan sila nagtatrabaho. Pagdating niya roon, narinig niya agad ang tunog ng telepono. Naghanap si Jungho sa paligid at pagkatapos ay nagtungo sa live broadcast room. Pagkatapos niyang kunin ang telepono, ginamit ni Jungho ang peking identity na Bongsu. Ang palayaw mo ay hello, tama. May kailangan akong ipagawa sa iyo, magbigay ka ng presyo. Nang tanggihan ni Jungho ang utos at gustong umalis. Sa sandaling ito, lumabas sa screen ang larawan ng isang taong kilala niya na walang malay. Matapos makita ito ni Jungho, nag-alinlangan siya at muling tumunog ang telepono. Tinanong ni Jungho ang kabilang panig kung ano ang gusto nilang ipagawa sa kanya. Ibigay mo sa akin ang impormasyon ng intelligence na natanggap mula sa Russian Federation. Dahil ayaw na ni Jungho na masaktan pa ang mga tao sa paligid niya, wala siyang nagawa kundi sumunod. Nagpunta siya sa opisina at nagsimulang maghanap. Sa kabilang panig, si Yangshin ay kinukulong ni Sekretaryo Kwon. Ano man ang itanong ni Yangshin, tiningnan lamang siya ni Sekretaryo Kwon at hindi sumasagot, tila naghihintay ng utos. Sa sandaling ito, naalala ni Yangshin ang kwintas sa kanyang dibdib. Ito ang birthday gift na ibinigay sa kanya ni Jungho dati. Sinasabi na kapag nasa panganib siya, pindutin niya ang switch at matatanggap ng babaeng hacker ang signal. Kaya nagbigay ng signal ang kwintas ni Yangshin sa isang lugar sa bahay ni Muuho. Nasa doon siguro siya naghihintay sa iyo aksidente mong naipindot. Sa sandaling ito, may biglang nakita si Jungho. Bago pumasok sa trabaho, tumanggap siya ng isang report call na kalahating gising. Si Jungho, na hindi bagay sa araw na trabaho, ay nag-aalangan na nagsabi na mali ang tawag ng kabilang panig. Sa sandaling ito, inagaw ito ni Yangshin. Maingat niyang inisip ang boses sa kabilang linya. Pagkatapos, pumunta siya sa desk ni Johan at natagpuan ang recording ng pag-uusap na iyon sa drawer. Bumalik si Jungho sa live broadcast room. Pagkatapos kumpirmahin ang recording sa kabilang panig, nagbigay sila ng isa pang kahilingan. Ang pangalawang misyon, napakasimple ng misyon na ito, tumayo sa harap ng kamera at basahin ang mensahe na natanggap mo. Pagkakita sa nilalaman ng mensahe, napangiti si Jungho nang walang magawa at mahigpit na tumanggi. Nang tumalikod siya at naghanda ng umalis, nagpalit ang larawan ni Muuho kay Yangshin. At sa harap ni Yangshin, may lumitaw na hiringgilya at isang bote ng puting likido.
Alam ni Jungho kung anong gamot ito dahil ang kanyang guro ay namatay dahil sa gamot na ito. Si Yang Shin ang kahinaan ni Jungho. Pinadala ko na ang tauhan mo doon at paparating na ako. Magpatagal ka pa ng kaunti. Bibigyan kita ng 1-0 segundo. Tik-tak, tik-tak. Ang pangalan ko ay Bong Suo. Noong Enero 27, isang krimen ang naganap sa The Mother's Church. Ako ang gumawa kay Jongchon. Dahil may utang si Jongchon at hindi nagbayad, nagkaroon kami ng pagtatalo. Iyon ang dahilan kung bakit ko pinatay si Jongchon. Pagdating ng babae sa bahay, nagulat siya sa kanyang kasintahan. Tinanong niya si Jungho kung paano siya nakapasok. Sinabi ng kasintahan sa kanya na umakyat siya sa bintana. Sinabi niya ito at sumugod upang yakapin siya ng mahigpit, ngunit itinulak siya palayo. Sabay sinabi niya na panatilihin ang 1 metrong distansya. Umakyat siya sa kama at sinabing, "Umayos ka, makinig ka sa akin." Pinayuhan niya ang kanyang kasintahan na gamitin ang pangunahing pinto kapag pumupunta siya sa bahay sa hinaharap. Binuksan ni Yang Shin ang pinto para lumabas ang kanyang kasintahan upang ayusin niya ang kanyang sarili. Hindi pa tapos magsalita si Yang Shin nang lumingon siya at natuklasan na si Jungho ay tumakas sa bintana. Ngunit mula noon, hindi na nagpakita si Jungho. At ang telepono ay nakapatay, tuluyang nawala ng kontak kay Yang Shin. Nag-imagine si Yang Shin na lumitaw si Jungho sa kanyang silid, ngunit pareho ang resulta sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, hindi siya nawawala ng pag-asa at nagpunta sa bintana upang mag-check. At bakit biglang naglaho si Jungho? Dahil pagkatapos niyang piliting umamin sa pagpatay noon. Natuklasan niyang minamanipula ng matanda ang lahat. Gusto niyang bilhin si Jungho at gawin siyang kanyang tauhan. Hangga't di si Jungho ay masunurin, ang recording ng pag-amin ay hindi ibibigay sa pulisya. Ayaw ni Jungho na madamay si Yang Shin. Sa ngayon, kaya lang niyang tiisin ang sakit sa harap ng kanilang pag-ibig. Ngunit hindi rin siya nagpapahinga. Gusto niyang sirain mismo ang recording ng pag-amin. Kaya, nagsimula si Jungho at ang babaeng hacker. Ang unang gawain ay alamin kung nasaan ang base ng mga taong ito. Lihim siyang naglagay ng tracking device sa kotse ng lalaking nakasalamin. Sa pamamagitan ng direksyon ng babaeng hacker, sa wakas ay natagpuan ni Jungho ang lugar na ito. Pagkatapos, lihim siyang sumakay sa kotse ng lalaking nakasalamin at kinuha ang memory card ng dashcam. At ibinigay ito sa babaeng hacker sa pamamagitan ng isang tauhan. Sa katunayan, hindi pa nakikita si Jungho at ang babaeng hacker. Hindi alam ni Jungho kung ano ang hitsura ng babaeng hacker. Bawat paglilipat ng gamit ay sa pamamagitan ng mga tauhan. Pagkatapos, bumalik si Jungho sa base ng lalaking nakasalamin at naghintay ng pagkakataon. Nang matanggap ng babaeng hacker ang memory card, nagsimula siyang i-recover ito. Ngunit habang nagre-recover, hindi niya inaasahan na ito pala ay bitag ng lalaking nakasalamin. Agad na nalock ng lalaking nakasalamin ang lokasyon ng babaeng hacker at pinakilos ang lahat ng tauhan para hulihin siya. Nakatayo si Jungho at naghihintay ng isang bagay na nakakagulat na lumitaw sa harap niya. Ngunit walang iba kundi ang hangin at ilang dahon na tila nanunukso. Dahil wala siyang ginagawa, naisip niya na samantalahin na lang at hanapin ang recording ng pag-amin na sumira sa kanyang buhay upang makita kung maaari niya itong burahin. Kaya, pumasok siya sa gusali na parang pumapasok sa isang kasalan, kalmado. Nang makita niya ang babaeng hacker, nagbiro pa siya at nagtanong kung may istasyon ba ng kalawakan doon dahil sa dami ng computer. Sa sandaling ito, napansin niya ang lokasyon at nagtanong ng mabilis, ano itong lugar na ito? Parang lihim na base. Habang ang lahat ay sumugod na parang nasa isang malaking konsyerto, tiyak na masasaktan ang sinumang mahuhuli. Pagkatapos, nabunyag ang kinaroroonan ng hacker healer sa 23 A Street, number 1, Songnimdong. Nang malaman ito, sumugod si Jungho na parang hangin. Hindi rin nagpatalo ang babaeng hacker. Naglinis siya, nagtanggal ng hard drive, nag-reset ng makina, kulang na lang tumawag ng tricycle. Nagbalakayo bilang isang janitress, gusto niyang tumakas ng tahimik. Hindi niya inaasahan na bumagsak ang hard drive ng malakas na parang kidlat. Sa kabutihang palad, dumating si Jungho sa oras at sinipa ang lalaki na bumagsak sa lupa. Nagdagdag pa ang babaeng hacker ng isang spray bottle para sigurado. Masakit na gustong isalaysay ng lalaki ang kanyang nakaraang buhay. Isinara ng dalawa ang pinto at naghanda na parang nasa isang B-grade action movie. Lumingon si Jungho at tinanong ang babaeng hacker kung bakit siya nag-cosplay bilang janitress at tumatakbo na parang magnanakaw. Si Jian Shin ay aksidenteng nakarinig at nagulat nang malaman na ang recording ng pag-amin na halos ikasira ni Jungho ay nasa kamay na ng pulisya. Siya ngayon ay wanted sa buong bansa dahil sa kasalanan ng pagsuway sa matanda. Lumabas na inutusan ng matanda si Muonsik na isumite ang recording, parang sinasabi, kung hindi ka susunod, good luck, anak. Nang marinig ni Jian Shin ang recording sa unang pagkakataon, naalaala niya ang pagkakatitig sa kanya ni Sekretaryo Kwon na parang headlight at naramdaman niya na kasalanan niya ang lahat at wala siyang naitulong, kaya nalungkot siya. Kaya sinabi niya, bago ka mahuli, hulihin muna natin ang baliw na matandang iyon para makabawi tayo. Kung sakaling pagkatapos hulihin ang matandang iyon, hindi pa rin tapos ang lahat at akas na lang tayo ng magkasama. Noong una, tumingin lang si Jungho kay Jian Shin na may mga mata na nagsasabing, huwag ka nang mangarap. Alam niyang may pamilya pa rin siya, lalo na ang kanyang biological na ina, na hindi pa nila kilala ang isa't iisa. Kung tatakas siya ngayon kasama niya, hindi bati nagkasala siya ng pagtakas sa bahay kasama ang isang lalaki. Kalmado namang sumagot si Jian Shin sa kanyang isip, walang obligasyon dahil hindi pa nila alam ang isa't iisa. Kahit umalis o manatili siya, hindi malalaman o mahahanap ng kanyang ina. Sigurado pa siya na napakalawak ng mundo at maraming ligtas na lugar na pagtataguan, basta huwag lang magulo.
Patuloy na tinawag ni Ji Anshin ang pangalan ni Jungho na parang humihingi ng espiritu. Ngunit nag-aalangan siya dahil hindi niya kayang dalhin ang kanyang kasintahan upang maging isang kriminal at mamuhay ng palihim. Sa huli, sa gitna ng tensyonadong sitwasyon ng pag-ibig, nagpasya siyang maglaro ng malaki. Haharapin niya ang matanda sa sarili niyang paraan basta may tiyak na solusyon. Kaya dinala niya ang telepono mula sa China na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng mga krimen ng matanda. Plano niyang gamitin ito upang makuha ang loob ng matanda at nag-imbento ng kwento na ito ay ipinadala sana kay Moonho at siya lang ang nagdala nito. Sa ganoon, sumali siya sa Double A Security Company na parang isang regular na empleyado. Samantala, maingat niyang ipinadala ang kopya ng data sa bahay ni Ji Anshin at ipinadala ito sa pamamagitan ng kanyang pinagkakatiwalaang apprentice kay Moonho at sa batikang babaeng hacker. Ang taong nanonood ng video na ito ay tiyak na si Moonho. Mayroon kang isang sorpresa. Pagkatapos, nakatanggap si Moonho ng tawag mula sa saksi na si Jae-jun. Sinabi niya na uwi na siya sa Ilhie mula sa China at dadaan sa airport ng Korea. Umaasa siyang makita si Moonho upang ibigay ang isang mahalagang bagay. Nang marinig ito ng Double A, nagkagulo sila. Kumalat din ang balita sa China tungkol sa pagsubok na ito. Tila hindi masama ang pakikipagtulungan ng lalaki. Agad na inutusan ng matanda na agawin ang bagay na iyon mula kay Jae-jun at patayin na rin siya. Samantala, nalaman ng babaeng hacker na si Jae-jun ay may Chinese nationality. Walang Korean visa, ngunit dahil sa layover, maaari pa rin siyang pansamantalang makapasok. Basta't hindi siya aalis sa paliparan at mananatili lamang ng 24 na oras. Kaya, ang tanging paraan ay makipagkita sa kanya sa paliparan at kailangang kumilos ng mabilis. Iminungkahi ni Ji Anshin sa baliw na Diyos ng digmaan na mag-live broadcast dahil ito ay isang natatanging taktika na wala pang naglakas loob gawin. Kapag ipinalabas sa Jihi, manginginig sa takot ang mga masasamang tao. Nakakapagod makipagtrabaho sa mga baliw na malikhain. Isang tiyuhin ang naglilinis ng imburnal ng matalsikan ng ihi ng bata. Bago pa siya makareact, sumugod ang babaeng hacker sa banyo ng lalaki at sumigaw na magsuot siya ng pantalon. Siya ay si Jong Chon, isang dating cybercrime police officer at dating tauhan niya. Baliw na baliw siya sa babae dahil sa estilo nito sa pag-imbestiga, isang palo sa lamesa lang ay may resulta na at wala pa siyang hindi natapos na kaso. Ngunit pagkatapos ng isang gulo, nag-resign siya sa pagkapulis at naging isang hacker espiya. Akala ni Jong Chon na hindi na niya makikita ang kanyang ate sa buhay na ito, ngunit ngayon, kusa siyang lumapit sa kanya. Sa pagkakataong ito, hinahanap niya si Jong Chon upang magbahagi ng ilang impormasyon tungkol sa matanda. Samantala, sa Korean airport, isang hanay ng mga itim na kotse ang pumasok. Sila ang mga hacker at tauhan ni Moonsik at Dunggu. Inutusan ng hacker si Dunggu na hanapin lang si Jong Chon. Kumpirmahin na wala siyang dalang virus, pagkatapos ay ihatid siya sa likod at umalis, sila na ang bahala sa iba. Kung matagumpay siyang makumpleto sa pagkakataong ito, ang recording ng pag-amin ni Dunggu ay buburahin na parang hindi ito umiral. Nag-isip-isip siya kung bakit may ganitong kadaling misyon na parang kumakain ng lugaw. Tiningnan lang ni Dunggu siya ng may matinding paghamak. Naghihintay pa rin si Jong Chon ng utos. Siyempre, hindi papayag si Dunggu na madamay ang kanyang kasintahan. Naghati-hati sila ng gawain, minanmana ng babaeng hacker ang Double A. Si Moonho ang sumalubong kay Jae-jun at si Dunggu ang umarte na parang totoo. Nag-ayos naman si Ji Anshin ng eksena sa banyo ng mga babae kung saan niya gagawin ang mainit na panayam kay Jae-jun at magla-live feed sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Ako si Ji Anshin, ang junior ni reporter Moonho. Nang lumabas siya sa malaking lobby, nagkunwari siyang hindi siya kilala, kumanan sa eskalator, at narating ang banyo ng mga babae. Nang dumating si Jae-jun, sumenya si Moonho sa kanya na umakyat sa ikalawang palapag, habang hinila niya ang isang random na babae upang ilihis ang atensyon. Inakala ng mga tauhan ng Double F na ang babae ang si Jae-jun at sumugod upang hulihin siya, hanggang sa sumigaw ang babae, "Sino ako? Nasaan ako?" Kaya, nalaman nilang naloko sila at nagtakbuhan upang hanapin ang tunay na si Jae-jun. Si Jungho ay nakalusot na sa banyo upang magpalit ng uniforme. Binuksan ni Moonho ang live broadcast sa likod ng eksena, handa na ang lahat. Agad na ipinalabas sa telebisyon ang video ng matanda na gumagawa ng iligal na eksperimento. Sa kabilang panig, nagsimulang interviewin ni Ji Anshin si Jae-jun, inilalantad ang sabuatan upang dagdagan ang toxicity ng bakterya at mag-research ng super delikadong nakakahawang sakit. Sa sandaling ito, lumabas si Jungho, sumugod upang hanapin ang sample ng bakterya. Ang kanyang pagkilos ay na live stream. Ibinigay ni Jungho ang gamit sa hacker ng matanda. Nang makuha niya ito, nalaman niyang siya pala ay nagbo-broadcast sa buong bansa. Agad niyang inutusan ang mga tauhan na hulihin si Ji Anshin upang kunin ang kamera. Agad namang bumalik si Jungho upang iligtas ang kanyang kasintahan. Tamang-tama ang pagdating ni Jong Chon kasama ang pulisya, naging parang pugad ng bubuyog ang eksena. Nagmadaling tumakas si Jae-jun ngunit tumakbo patungo sa direksyon ng salarin. Sinubukan siyang harangin ni Jungho ngunit hinarangan siya ng pulisya. Kinuha niya ang baril at itinutok sa salarin. Sa sandaling iyon, nakita ni Ji Anshin na bumagsak siya at sumabog ang dugo. Ang eksena ay nagpatigil sa kanya sa kinatatayuan niya. Napaluhod siya sa lupa, hindi makapaniwala sa eksenang nasa harap niya. Nagulat ang telebisyon na ang lahat ng krimen ng matanda ay nabunyag. Kasama ang konklusyon na si Healer, na si Jungho, ay namatay habang ginagawa ang misyon. Ngunit sa katunayan, walang namatay, nagkunwari lang siya upang makatakas sa kanyang pagkakakilanlan bilang healer. Ang lahat ay nakascript na ng babaeng hacker. Ang baril ni Jong Chon ay isang prop at ang dugo ay props din.
Mula noon, nabuhay si Jungho sa ilalim ng pagkakakilanlan ni Bongso. Kasama si Ji Anshin, sinimulan nila ang isang kakaiba, ngunit masayang buhay. Hindi siya gumagamit ng malaking pintuan, gusto niya lang umakyat sa bintana ng bahay ng kanyang kasintahan, isang kakaibang pamumuhay, ngunit puno ng pag-ibig. Inanyayahan niya ang kanyang kasintahan na makipagkita sandali sa labas. Tinanong ni Ji Anshin kung saan niya siya dadalhin. Sabi niya, matagal pa bago ko sabihin. At pagkatapos, nagbigay sila ng dog food kilig sa lahat. Hindi ba masama iyon?